Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1671-79. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Your Excellency, I came from Heavenly Water Imperial Capital, my grandfather is. Si Howell ay malapit nang magulat ng kanyang background nang biglang inilabas ang aura ng matandang lasenggo. Ang kutis ni Howell ay nakaputing ng sabay-sabay, nakaluhod sa lupa na may kalabog. Sinabi ng matandang lasenggo sa malamig na boses, naglakas loob kang banta sa akin. Kalimutan ng tungkol kay Shilong, kahit na dumating si Zonji, kailangan niyang ilagay ang kanyang buntot sa pagitan ng kanyang mga binti at kumilos din dito. Masyadong nakakatakot ang aura ng matandang lasenggo. Ang mga powerhouse ng Divine Lord Realm na iyon ay naging puti bilang isang sheet. Hindi nila makatiis ang malakas na presyon ng matandang lasenggo. Humph! Ilayo mo ang iyong kapalaluan, ang iyong kapalaluan ay lubos na walang halaga sa harap ng matandang ito. Kahit na ang isa ay hindi maaaring gumawa ng isang paglipat sa ilalim ng Heavenspan Mountain, pagharap sa mga maliliit na sanggol tulad Mugas, lamang ng isang hitsura ay sapat na. Paano pa rin nagkaroon ng kalasinggan ang matandang lasenggo sa panahong ito? Siya ay may solemne na hangin ng isang dalubhasa. Maging si Mateo ay nakaramdam ng matinding pressure. Sa katunayan, ang pagpatay niya kay Howell ay kasing simple ng pagkurot ng langgam hanggang sa mamatay. Hindi niya kailangang gumawa ng isang paglipat sa lahat. Your Excellency, ibibigay namin sila. Sa pagsasabi ng ilang salitang ito, tila naubos na ni Howell ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Ang matandang lasenggo ay nag-withdraw ng kanyang aura at sinabi na may malamig na snort, little baby na hindi alam ang anumang mas mahusay. Hindi ba itinuro sa iyo ni Shilong kung paano kumilos bago ka lumabas? Biglang gamaan ang pressure sa lahat ay nakatingin sa matandang lasenggo sa takot. Noon lang nila nalaman kung gaano kalakas ang taong ito na nagbabantay sa Southfoot Town. Si Howell ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin sa galit sa loob ngunit hindi nang ahas na ipakita ang kaunting pahiwatig ng kawalang kasiyahan. Nararamdaman niya na ang matandang lasenggo na ito ay talagang papatay ng mga tao. Higit pa rito, ang kabilang partido ay hindi nagbigay ng anumang kahalagahan sa kanyang lolo, si Shilong, sa lahat. Sino si Zonji? Iyon ang naging Panginoon ng lungsod ng Heavenly Water Imperial Capital. Tungkol sa background ng mga bayang ito sa paanan ng Heavenspan Mountain, mayroong iba't ibang bersyon. Ang ilan ay nagsasabi na sila ay kontrolado ng ilang transcendent na makalangit na emperador. May mga nagsabi rin na kontrolado sila ng Dao Ancestors. Ngunit walang pag-aalinlangan, sa likod ng mga ito ay may mga pag-iral na hindi maaaring mapuko. Ang dalawang alagad ng Heavenly Water Imperial Capital ay nagbigay ng mga flake na gawa sa kahoy kina Mateo at Cooper nang hindi sinasadya. Natanggap ni Cooper ang kahoy na flake, iwinagayway ito sa harap ni Howell, at sinabing may ngiti, mukha ka, mayroon kaming mga flake na gawa sa kahoy ngayon. Galit na galit si Howell. Mabasag. Mapaniri ka lang. Tingnan kung ikaw ay madudurog o hindi sa pamamagitan ng Heavenly Dao pagkatapos mong umakyat sa Heavenspan Mountain. Magagamit lamang ni Howell ang ganitong uri ng paraan upang aliwin ang kanyang sarili. Sa totoo lang, hindi rin ito itinuturing na nakakaaliw. Pakiramdam niya ay tiyak na madudurog si Mateo sa tinadtad na karne kapag siya ay umakyat. Ang matandang lasenggo ay nagbigay kay Howell ng isang sulyap at sinabing kuli, upang maglakas loob na pukawin ang prestihiyo ng tagapag-alaga. Ang dalawang taong ito ay hindi pinapayagang umakyat sa Heavenspan Mountain sa loob ng 3 taon. Nagbago ang ekspresyon ni Howell, ibinuka ang kanyang bibig, gustong magsabi ng isang bagay. Ngunit sa pag-iisip ng kakilakilabot na lakas ng matandang lasenggo, pilit niyang nilamon ang mga salita pabalik sa kanyang tiyan. Habang mas marami siyang sinabi, mas tiyak na magbibiro ang matandang lasenggo na ito. Si Howell ay hindi hanggal, natural na alam niya ang pagiging angkop. Hindi lang niya naintindihan kung bakit ang naturang powerhouse ang mag-aalaga sa isang origin deity realm na tulad nito. Ang 2 taong iyon ay naagrabyado na ang tingin, malapit nang umiyak. Dalawang makapangyarihang Diyos na nag-aaway, silang dalawa ay nagdusa ang maliliit na duwende. Gayunpaman, wala man lang silang lugar para mga tuwiran ito.
Malamig na sinabi ng matandang lasenggo, sa lugar na ito, ang matandang ito ang batas. Ano man ang gawin mo, nagmamalasakit ka lang sa paggawa nito ng masunurin. Ngayon, simulan ang pag-akyat sa bundok. Ang dalawang nakabaluti na tao ay nakatayo sa unahan ng mga hanay at nagsimulang paakyat sa mga tao sa bundok. Kailangang ipakita ng bawat tao ang kanilang mga flake na gawa sa kahoy bago sila makadaan. Sinabi ni Mateo sa matandang lasenggo na may magkahawak kamay, "Maraming salamat, senyor." Ang matandang lasenggo ay kumuha ng isang swig ng alak at iwinagayway ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na sila ay umakyat. Nang makita ang figure ni Mateo na nawala sa daanan, isang pahiwatig ng pag-aalala ay nag-flash din sa mga mata ng matandang lasenggo. Kahit na ang Dustless ay nangako sa lahat ng kaseryosohan na si Mateo ay magiging maayos, ito ay ang Heavenspan Mountain pagkatapos ng lahat, ang pinakamakapangyarihang pag-iral sa mundo at din ang pinakanakakatakot na pag-iral. Si Mateo ang kahalili ni Lord Immortal Grove. Kung siya ay namatay tulad nito, kung gayon ang pag-asa ay talagang ganap na mapapawi. Pagpasok pa lang nila sa passageway, parang may hinubere na lahat, at hindi na makakalipad. Ang isang grupo ng mga powerhouse ng Divine Lord Realm ay tila bumalik noong sila ay mga mortal. Ang buong Heavenspan Mountain ay parang isang napakalaking bilangguan. Habang sila ay parang mga ibon sa isang hola. Gumamit si Howell ng maput na tingin upang tingnan si Mateo at malamig na sinabi, "Punk, huwag masyadong masikip." Pagpasok sa daanan na ito, walang pag-urong. Durog ka sa tinadtad na karne sa pamamagitan ng presyon ng Heavenly Dao. Binigyan siya ni Mateo ng isang sulyap at sinabing, "Tulala, pinakamahusay mong alagaan muna ang iyong sarili. Ang iyong paglukso pataas at pababang hitsura ay talagang parang payaso. Huwag gumamit ng ganitong uri ng mga mata upang tumingin sa akin, kung ikaw ay hindi kumbinsido, halika at pindutin ako. Ikaw. Sasabihin ko sa iyo, ang tagapag-alaga ay hindi maaaring umalis sa Southfoot Town. Kung mayroon kang mga kakayahan, huwag kailanman umalis dito." Galit na sinabi ni Howell sa pamamagitan ng mga ngiping nigas. Paano siya maglalakas loob na umatake? Nakapasok na sila sa daanan ngayon. Sa sandaling siya attack at provoke parusa langit, siya ay mamatay hanggang sa hindi kahit nalatak manatili. Sa lugar na ito, hindi na kailangan ng tagapag-alaga na lumapit upang sugpuin. Ang mga taong ito, wala sa kanila ang nang-ahas na umatake. Sa lalong madaling panahon, lahat ay lumapit sa pasukan ng daanan. Bigla ring tumaas ang pressure sa lahat. Ang aura ng Heavenly daw ay naging mas malakas at mas malakas. Ang nakakatakot na aura na iyon ay nagparamdam sa mga tao na sila ay pinigilan sa isang ilog ng Heavenly daw, na hindi makaalis sa kanilang sarili. Ngunit kung mas marami ito ay tulad ng kaya, mas lahat ay magagawang upang gumuhit malapit sa Heavenly daw, pakiramdam Heavenly daw's aura, at din masira sa pamamagitan ng mas madali. Siyempre, ang bundok ng Heavenspan ay hindi makapangyarihan. Ang ilang mga tao ay maaaring magkasunod na pambihirang tagumpay dito, habang ang iba ay hindi makalusot. Ito ay dapat na nakasalalay sa talento ng individual. Naglakad sa likuran sina Mateo at Cooper. Pakiramdam ang lalong makapangyarihang Heavenly daw aura, maging si Cooper ay nagsimulang mag-alala rin. Medyo nag-aalala siya kung kaya o hindi ni Mateo ang ganitong uri ng Heavenly daw pressure. Sunod-sunod na lumabas ang lahat sa daanan, ngunit walang umalis. Gusto nilang lahat na makita kung paano si Mateo, itong Origin Deity Realm martial artist, ay dudurugin sa meat paste ni Heavenly daw. Ang kamay ni Maxine ay nakakuyong sa isang kamao na nagpapakita ng pagkabalisa sa kanyang puso. Walang ideya kung bakit, labis siyang nag-aalala tungkol kay Mateo, nag-aalala na makita ang madugong eksenang iyon. Si Howell at ang kanyang mga kapatid na junior apprentice ay natural na gustong makita si Mateo na pinakadurog sa meat paste. Si Howell ay may nasasabik na ekspresyon habang patuloy niyang sinasabi habang nakatingin kay Mateo, "Die. Mamatay. Mamatay." Ang kanyang mga kapatid na junior apprentice ay tumingin din kay Mateo nang may galit na mga excited na mukha. Walang ingat at bulag na bagay, tingnan kung hindi ka mamamatay. Naghahanap ng kamatayan. Nais ng sariling-sarili na ligawan ang kamatayan, walang makakapigil. Pinakamahusay kung siya ay namatay hanggang sa hindi na manatili ang mga latak. Sa gitna ng sumpa ng lahat, ang paa ni Mateo sa wakas ay pumasok sa Heavenspan Mountain.
Biglang nanginginig ang buong katawan ni Mateo. Ang Lesser Heavenspan Mountain sa loob ng kanyang katawan ay naglabas ng sunod-sunod na umuungal na tunog. Isang pagsabog ng inspirasyon ang sumugod sa kanyang ulo na nagparamdam kay Mateo ng biglaang epiphany. Ang tanikala na iyon na nagpahinto sa kanya sa loob ng 300 taon ay sa wakas ay na-unlock niya sa sandaling ito. Sa sandaling ito, halos gusto ni Mateo na kumanta sa tuktok ng kanyang boses. Ang nakapapalakas na pakiramdam na ito ay hindi mailarawan gamit ang mga salita. Ang mga pagbabago sa loob ng katawan ni Mateo, natural na hindi ito maramdaman ng mga tagalabas. Nakita lang ni Howell ang buong katawan ni Mateo na parang hindi niya kayang tiisin ang pressure ni Heavenly daw. Siya at ang kanyang mga kapatid na junior apprentice ay mukhang may pag-asa, naghihintay na madurog si Mateo. Gayunpaman, nakatayo pa rin doon si Mateo. Biglang binuksan ni Mateo ang magkabilang mata at sinabing may mahinang ngiti, ano ang tinitingnan ninyo? Pinapanood akong dinurog sa tinadtad na karne ni Heavenly daw. Walang ganoong bagay. Bisitahin at basahin ang higit pang nobela upang matulungan kaming i-update ang kabanata ng mabilis. Maraming salamat. 1672. Sina Howell, Maxine, gayon din ang lahat ng mga powerhouse ng Divine Lord Realm ay nag-alinlangan kung mali ba ang nakita nila o hindi. Napaka-relax ni Mateo sa oras na ito. Paano walang anumang pahiwatig ng presyon sa kanya? Sa halip, sila mismo ang nakadama ng matinding pressure. WWW bakit? Ayos ka ba? Malinaw na ikaw ay. Malinaw. May ekspresyon si Howell na parang nakakita siya ng multo, nakatingin kay Mateo. Tumingin sa kanya si Mateo na parang nakatingin sa isang tulala. Nakangiti daw siya, clearly what? Peking makita mo, kinuha mo ito ng totoo. Sinabi na ikaw ay isang tulala, ito ay talagang hindi mali sa lahat. Si Howell ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin sa galit na sinabi, impossible. Ang Heavenspan Mountain ay ang ipinagbabawal na lupain para sa Origin Deity Realms. Walang nakaligtas dito. Walang paraan na ikaw ay ganap na maayos. Hindi siya mapakali ni Mateo. Bahagyang gumagalaw ang ayapak, umakyat siya sa bundok. Siya ay kalmado sa ibabaw, ngunit sa totoo lang, ang mga Titanic Storm ay nagngangalit na sa loob ng kanyang katawan. Ang Lesser Heavenspan Mountain ay tila gumawa ng ilang uri ng resonance sa Heavenspan Mountain at nagsimulang magising ng ligaw sa loob ng kanyang katawan. Kasabay nito, ang paunang anyo ng Chaos Heavenspan Cannons ika-4 na antas ng paglilinang paraan din dahan-dahan kinuha hugis sa Mateo ng isip. Ang paraan ng paglilinang sa ika-4 na antas ay ganap na naiiba sa unang 3 antas. Sa mga tuntunin ng pagiging komplikado, ang unang 3 antas na idinagdag ng magkasama ay hindi rin maaaring tumugma sa kalahati ng ika-4 na antas ng paraan ng paglilinang. Ito ang dahilan kung bakit patuloy na nabigo si Mateo na lumikha ng paraan ng paglilinang sa ika-4 na antas, ngunit hindi ito ang pangunahing dahilan. Mukhang tama talaga ang paglalakbay na ito sa Heavenspan Mountain. Kung hindi ako pumunta dito, marahil hindi ko maaaring lumikha ng ika-4 na antas ng paglilinang paraan para sa natitirang bahagi ng aking buhay. Ang lugar na ito ay ang tuktok ng mundo. Lihim na bumantong hininga si Mateo sa kanyang puso. Ang mga salita ni Cooper noon, ang Heavenspan Mountain ay nagsilang sa buong Heavenspan World, ginawa ni si Mateo na magkaroon ng isang flash ng inspirasyon, na tila may hawak. Hanggang ngayon lang, nang tunay siyang tumuntong sa bundok ng langit ay naunawaan niya kung ano ang ibig sabihin ng pangungusap na iyon. Ngayon lang nalaman ni Mateo na siya ay nasa maling direksyon sa lahat ng panahon. Siya tinangka upang pumunta at buksan ang isang maliit na mundo ayon sa paglilinang tren ng pag-iisip ng lahat. Ngunit ang Chaos Heavenspan Cannon na kanyang nilinang ay hindi umabot sa punto ng pagbubukas ng isang maliit na mundo sa lahat. Ang kanyang banal na dagat ay may posibilidad pa ring umunlad pa. Sa makatuwid, kay Mateo, ang ika-4 na pangunahing kaharian ay hindi Divine Lord Realm. Kung alam ng ibang martial artist ang paraan ng paglilinang ni Mateo, tiyak na mabigla sila, kahit na nanunuya sa paghamak, tinatrato si Mateo bilang ibang uri. Ito ang landas na nilinang ng lahat sa Heavenspan World. Kaya paano ito posibleng masira? Ngunit ang katotohanan ay na ito ay pinabagsak ni Mateo. Ang mga banal na dagat ng ibang tao ay naayos na nang maabot nila ang Origin Deity Realm dahil sa mga limitasyon ng paraan ng paglilinang, hindi na makalusot.
Pag-abot sa mga limitasyon, dapat buksan ng isa ang isang maliit na mundo bago sila makapagpatuloy ng isang hakbang na nagiging mas mataas na pag-iral. Gayunpaman, hindi ganito ang landas ni Mateo. Ang kanyang Chaos 7 Span Cannon ay mas malakas kaysa sa mga martial artist na may parehong rango, na nagresulta sa pagkakaroon niya ng lakas upang labanan ang unang Layered Heaven Divine Lord, kahit na pangalawang Layered Heaven Divine Lord powerhouses noong siya ay nasa Origin Deity Realm. Ang iba ay hindi nagawa ito. Ang kailangang gawin ni Mateo ay ipagpatuloy ang paglamon ng espiritual na enerhiya ng buong kabaliwan, na pinalaki ang kanyang banal na dagat. Hanggang sa maayos ang kanyang banal na dagat, hindi na makalusot, at sa oras na iyon, buksan ang isang maliit na mundo sa isang stroke. Sa ganoong paraan, ang kanyang lakas ay hindi mabilang na beses na mas malakas kaysa sa iba. Sa paglaon ay nagbukas siya, mas magiging malakas ang kanyang lakas. Dahil sa oras na iyon, ang maliit na mundo na kanyang binuksan, ang iba ay hindi maisip ito. Sa oras na iyon, kung gaano kalakas ang maliit na mundong ito, hindi sigurado si Mateo sa ngayon. Ngunit naramdaman niya na maaaring maabot ang hangganan ng Dao Ancestor. Ito ang landas na kailangan niyang tahakin. Tatem, naiintindihan mo ng iyong sarili. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa akin. Naanod ang kalmadong boses ni Mateo. Excited look si Cooper. Alam niya na tiyak na natagpuan ni Mateo ang punto ng pagbabago upang makapasok sa Divine Lord Realm. Higit sa 300 taon ng walang humpay na pagsusumikap, sa wakas ito ay lahat para sa araw na ito. Kahit na naramdaman niya na hindi ito madali. Tinitingnan ni Maxine ang backview ni Mateo sa hindi paniniwala, pakiramdam na hindi makapaniwala. Ito pa rin ang kanyang unang pagkakataon na marinig na ang isang Origin Deity Realm ay maaaring mabuhay sa loob ng Heavenspan Mountain. Kung ito ay nabubuhay pa lamang, hindi siya magiging labis na nabigla. Ang pinakabuod ay masyadong kalmado si Mateo na parang ang lugar na ito ang kanyang tahanan. Sino lang ang taong ito? Paano niya magagawa ang na ito, sinabi ni Maxine na puno ng pagkabigla ang puso nito. Kaagad, umiling siya ng malakas at sinabi kay Bart at sa iba pa, "Let's go, hindi madaling maglakbay sa Heavenspan Mountain. Huwag na tayong mag-aksaya at magmadali at maunawaan ang Heavenly Dao." Ang pagpunta sa Heavenspan Mountain minsan ay hindi madali. Hindi sila maaaring manatili ng walang katiyakan. Pag natapos na ang limitasyon sa oras, sila ay sipain palabas ng Heavenspan Mountain. Kaya naman, bawat minuto at bawat segundo sa Heavenspan Mountain ay napakahalaga. Hindi na sila patuloy na mabigla. Si Howell ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin, gumamit ng napakasamang tingin upang tingnan si Mateo, at malamig na sinabi, "Let's go." Dapat akong pumasok sa Celestial Deity Realm sa pagkakataong ito. Hahayaan ko itong punk na mamatay ng walang libingan. Ang mga martial artist ng Divine Lord Realm ay maaaring umakyat ng hanggang 10 milya. Paglipas ng taas na ito, wala na ito sa hanay ng mga martial artist ng Divine Lord Realm. Kahit na ang paggawa ng isang hakbang ay madudurog sa alikabok ng Heavenly Dao. Ang mga presensya tulad ni Howell at Maxine, ang taas na maaari nilang sukatin ay walang katapusan na lumalapit sa 10 milya. Kapag nasira na nila ang mga tanikala, magagawa nilang umakyat sa mga bagong taas, na magiging isang Celestial Deity Powerhouse. Ngunit kahit sa Heavenspan Mountain, hindi rin ito madaling bagay. Kung gaano ang Heavenly Dao na maunawaan, na nakasalalay sa talento ng individual. Ngunit dahil napakalapit nito sa Heavenly Dao, para makalusot ang mga tulad ni Maxine, ilang oras na lang. Sa mga henyo sa kanilang antas, ang Celestial Deity Realm ay hindi kailanman naging isang nakamamatay na bottleneck. Ang pag-akyat ni Mateo ay napakabagal, maaaring sabihin na isang hakbang sa isang pagkakataon. Sa pananaw ng ibang tao, ang kanyang mga yapak ay tila medyo pilit. Sa totoo lang, maingat niyang nararamdaman ang Heavenspan Mountain, na nararamdaman ang resonance sa pagitan ng Lesser Heavenspan Mountain at ng totoong Heavenspan Mountain. Pagdating sa Heavenspan Mountain, biglang naliwanagan ang Chaos Heavenspan Cannon ni Mateo. Sa oras na ito, unti-unti niyang inaayos ang buong paraan ng paglilinang sa ika-4 na antas. Tulad ng pagtatayo ng bahay, ilagay muna ang balangkas. Pagkatapos ay idagdag ang mga brick at tile ng paunti-unti, at sa wakas ay bumuo ng isang matibay at maaasahang bahay. Sa loob ng dagat ng kamalayan ni Mateo, ang Dustless ay nagulat din sa core.
Hindi ko talaga alam kung paano ang ikaapat na antas ng paglilinang na paraan ay magiging hitsura pagkatapos na ito ay nakumpleto. Ngunit kung titingnan ito ngayon, tila iba ito sa mga normal na pamamaraan ng paglilinang. Ang batang ito, hindi ko talaga makita ang higit pa at higit pa. Ang mga paggalaw ni Howell ay napakabilis, na humahabol kay Maxine sa ilang hakbang. Junior Sister Leng, hindi mo pa ba naiintindihan ang nararamdaman ko para sa iyo? Sinabi ni Howell nang hindi sinasadya. Noong una, hinamak niya si Mateo. Pakiramdam niya ay niluluwa siya ni Maxine. Ngunit ngayon, sa wakas ay nakaramdam siya ng pananakot. Ang Mateo na ito ay malayo sa kasing simple ng kanyang ipinakita. Binigyan siya ni Maxine ng isang sulyap ng walang malasakit at sinabing, Howell, sumuko ka rito. Ikaw at ako, imposible. Sa ngayon, kami ay nasa Heavenspan Mountain, umaasa ako na hindi mo abalahin ang aking paglilinang. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Howell at sinabi niya sa malamig na boses, ang punk na iyon ay umaakyat pa rin sa bundok. Hindi ako naniniwala na siya madudurog hanggang mamatay ng heavenly daw. Sina Howell, Maxine, gayon din ang lahat ng mga powerhouse ng Divine Lord Realm ay nag-alinlangan kung mali ba ang nakita nila o hindi. Napaka-relax ni Mateo sa oras na ito. Paano walang anumang pahiwatig ng presyon sa kanya? Sa halip, sila mismo ang nakadama ng matinding pressure. WWW bakit? Ayos ka ba? Malinaw na ikaw ay. Malinaw. May ekspresyon si Howell na parang nakakita siya ng multo, nakatingin kay Mateo. Tumingin sa kanya si Mateo na parang nakatingin sa isang tulala. Nakangiti daw siya, clearly what? Peking makita mo, kinuha mo ito ng totoo. Sinabi na ikaw ay isang tulala, ito ay talagang hindi mali sa lahat. Si Howell ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin sa galit na sinabi, impossible. Ang Heavenspan Mountain ay ang ipinagbabawal na lupain para sa Origin Deity Realms. Walang nakaligtas dito. Walang paraan na ikaw ay ganap na maayos. Hindi siya mapakali ni Mateo. Bahagyang gumagalaw ang mga yapak, umakyat siya sa bundok. Siya ay kalmado sa ibabaw, ngunit sa totoo lang, ang mga Titanic Storm ay nagngangalit na sa loob ng kanyang katawan. Ang Lesser Heavenspan Mountain ay tila gumawa ng ilang uri ng resonance sa Heavenspan Mountain at nagsimulang magising ng ligaw sa loob ng kanyang katawan. Kasabay nito, ang paunang anyo ng Chaos Heavenspan Cannons ikaapat na antas ng paglilinang paraan din dahan-dahan kinuha hugis sa Mateo ng isip. Ang paraan ng paglilinang sa ikaapat na antas ay ganap na naiiba sa unang tatlong antas. Sa mga tuntunin ng pagiging komplikado, ang unang tatlong antas na idinagdag ng magkasama ay hindi rin maaaring tumugma sa kalahati ng ikaapat na antas ng paraan ng paglilinang. Ito ang dahilan kung bakit patuloy na nabigo si Mateo na lumikha ng paraan ng paglilinang sa ikaapat na antas, ngunit hindi ito ang pangunahing dahilan. Mukhang tama talaga ang paglalakbay na ito sa Heavenspan Mountain. Kung hindi ako pumunta dito, marahil hindi ko maaaring lumikha ng ikaapat na antas ng paglilinang paraan para sa natitirang bahagi ng aking buhay. Ang lugar na ito ay ang tuktok ng mundo. Lihim na bumantong hininga si Mateo sa kanyang puso. Ang mga salita ni Cooper noon, ang Heavenspan Mountain ay nagsilang sa buong Heavenspan World, ginawa ni si Mateo na magkaroon ng isang flash ng inspirasyon, na tila may hawak. Hanggang ngayon lang, nang tunay siyang tumuntong sa bundok ng langit ay naunawaan niya kung ano ang ibig sabihin ng pangungusap na iyon. Ngayon lang nalaman ni Mateo na siya ay nasa maling direksyon sa lahat ng panahon. Siya tinangka upang pumunta at buksan ang isang maliit na mundo ayon sa paglilinang tren ng pag-iisip ng lahat. Ngunit ang Chaos Heavenspan Cannon na kanyang nilinang ay hindi umabot sa punto ng pagbubukas ng isang maliit na mundo sa lahat. Ang kanyang banal na dagat ay may posibilidad pa ring umunlad pa. Sa makatuwid, kay Mateo, ang ikaapat na pangunahing kaharian ay hindi Divine Lord Realm. Kung alam ng ibang martial artist ang paraan ng paglilinang ni Mateo, tiyak na mabigla sila, kahit na nanunuya sa paghamak, tinatrato si Mateo bilang ibang uri. Ito ang landas na nilinang ng lahat sa Heavenspan World. Kaya paano ito posibleng masira? Ngunit ang katotohanan ay na ito ay pinabagsak ni Mateo. Ang mga banal na dagat ng ibang tao ay naayos na nang maabot nila ang Origin Deity Realm dahil sa mga limitasyon ng paraan ng paglilinang, hindi na makalusot.
Pag-abot sa mga limitasyon, dapat buksan ng isa ang isang maliit na mundo bago sila makapagpatuloy ng isang hakbang na nagiging mas mataas na pag-iral. Gayunpaman, hindi ganito ang landas ni Mateo. Ang kanyang Chaos 7 Span Cannon ay mas malakas kaysa sa mga martial artist na may parehong rango, na nagresulta sa pagkakaroon niya ng lakas upang labanan ang unang Layered Heaven Divine Lord, kahit na pangalawang Layered Heaven Divine Lord powerhouses noong siya ay nasa Origin Deity Realm. Ang iba ay hindi nagawa ito. Ang kailangang gawin ni Mateo ay ipagpatuloy ang paglamon ng espiritual na enerhiya ng buong kabaliwan, na pinalaki ang kanyang banal na dagat. Hanggang sa maayos ang kanyang banal na dagat, hindi na makalusot, at sa oras na iyon, buksan ang isang maliit na mundo sa isang stroke. Sa ganoong paraan, ang kanyang lakas ay hindi mabilang na beses na mas malakas kaysa sa iba. Sa paglaon ay nagbukas siya, mas magiging malakas ang kanyang lakas. Dahil sa oras na iyon, ang maliit na mundo na kanyang binuksan, ang iba ay hindi maisip ito. Sa oras na iyon, kung gaano kalakas ang maliit na mundong ito, hindi sigurado si Mateo sa ngayon. Ngunit naramdaman niya na maaaring maabot ang hangganan ng Dao Ancestor. Ito ang landas na kailangan niyang tahakin. Tatem, naiintindihan mo ng iyong sarili. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa akin. Naanod ang kalmadong boses ni Mateo. Excited look si Cooper. Alam niya na tiyak na natagpuan ni Mateo ang punto ng pagbabago upang makapasok sa Divine Lord Realm. Higit sa 300 taon ng walang humpay na pagsusumikap, sa wakas ito ay lahat para sa araw na ito. Kahit na naramdaman niya na hindi ito madali. Tinitingnan ni Maxine ang backview ni Mateo sa hindi paniniwala, pakiramdam na hindi makapaniwala. Ito pa rin ang kanyang unang pagkakataon na marinig na ang isang Origin Deity Realm ay maaaring mabuhay sa loob ng Heavenspan Mountain. Kung ito ay nabubuhay pa lamang, hindi siya magiging labis na nabigla. Ang pinakabuod ay masyadong kalmado si Mateo na parang ang lugar na ito ang kanyang tahanan. Sino lang ang taong ito? Paano niya magagawa ang na ito, sinabi ni Maxine na puno ng pagkabigla ang puso nito. Kaagad, umiling siya ng malakas at sinabi kay Bart at sa iba pa, "Let's go, hindi madaling maglakbay sa Heavenspan Mountain. Huwag na tayong mag-aksaya at magmadali at maunawaan ang Heavenly Dao." Ang pagpunta sa Heavenspan Mountain minsan ay hindi madali. Hindi sila maaaring manatili ng walang katiyakan. Kapag natapos na ang limitasyon sa oras, sila ay sipain palabas ng Heavenspan Mountain. Kaya naman, bawat minuto at bawat segundo sa Heavenspan Mountain ay napakahalaga. Hindi na sila patuloy na mabigla. Si Howell ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin, gumamit ng napakasamang tingin upang tingnan si Mateo, at malamig na sinabi, "Let's go." Dapat akong pumasok sa Celestial Deity Realm sa pagkakataong ito. Hahayaan ko itong punk na mamatay ng walang libingan. Ang mga martial artist ng Divine Lord Realm ay maaaring umakyat ng hanggang 10 milya. Paglipas ng taas na ito, wala na ito sa hanay ng mga martial artist ng Divine Lord Realm. Kahit na ang paggawa ng isang hakbang ay madudurog sa alikabok ng Heavenly Dao. Ang mga presensya tulad ni Howell at Maxine, ang taas na maaari nilang sukatin ay walang katapusan na lumalapit sa 10 milya. Kapag nasira na nila ang mga tanikala, magagawa nilang umakyat sa mga bagong taas, na magiging isang Celestial Deity Powerhouse. Ngunit kahit sa Heavenspan Mountain, hindi rin ito madaling bagay. Kung gaano ang Heavenly Dao na maunawaan, na nakasalalay sa talento ng individual. Ngunit dahil napakalapit nito sa Heavenly Dao, para makalusot ang mga tulad ni Maxine, ilang oras na lang. Sa mga henyo sa kanilang antas, ang Celestial Deity Realm ay hindi kailanman naging isang nakamamatay na bottleneck. Ang pag-akyat ni Mateo ay napakabagal, maaaring sabihin na isang hakbang sa isang pagkakataon. Sa pananaw ng ibang tao, ang kanyang mga yapak ay tila medyo pilit. Sa totoo lang, maingat niyang nararamdaman ang Heavenspan Mountain, na nararamdaman ang resonance sa pagitan ng Lesser Heavenspan Mountain at ng totoong Heavenspan Mountain. Pagdating sa Heavenspan Mountain, biglang naliwanagan ang Chaos Heavenspan Cannon ni Mateo. Sa oras na ito, unti-unti niyang inaayos ang buong paraan ng paglilinang sa ika-4 na antas. Tulad ng pagtatayo ng bahay, ilagay muna ang balangkas.
Pagkatapos ay idagdag ang mga brick at tile ng paunti-unti, at sa wakas ay bumuo ng isang matibay at maaasahang bahay. Sa loob ng dagat ng kamalayan ni Mateo, ang Dustless ay nagulat din sa core. Hindi ko talaga alam kung paano ang ikaapat na antas ng paglilinang na paraan ay magiging hitsura pagkatapos na ito ay nakumpleto. Ngunit kung titingnan ito ngayon, tila iba ito sa mga normal na pamamaraan ng paglilinang. Ang batang ito, hindi ko talaga makita ang higit pa at higit pa. Ang mga paggalaw ni Howell ay napakabilis, na humahabol kay Maxine sa ilang hakbang. Junior Sister Leng, hindi mo pa ba naiintindihan ang nararamdaman ko para sa iyo? Sinabi ni Howell nang hindi sinasadya. Noong una, hinamak niya si Mateo. Pakiramdam niya ay niluluwa siya ni Maxine. Ngunit ngayon, sa wakas ay nakaramdam siya ng pananakot. Ang Mateo na ito ay malayo sa kasing simple ng kanyang ipinakita. Binigyan siya ni Maxine ng isang sulyap ng walang malasakit at sinabing, Howell, sumuko ka rito. Ikaw at ako, imposible. Sa ngayon, kami ay nasa Heavenspan Mountain, umaasa ako na hindi mo abalahin ang aking paglilinang. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Howell at sinabi niya sa malamig na boses, ang punk na iyon ay umaakyat pa rin sa bundok. Hindi ako naniniwala na hindi siya madudurog hanggang mamatay ng Heavenly daw. 1673. Matapos maranasan ang unang pinakanakakagulat, ang mga powerhouse na ito ng Divine Lord Realm ay nakahanap ng kanilang mga lugar at nagsimulang maunawaan ang Heavenly daw. Saglit na huminto si Mateo tuwing 3 hakbang. Siya ay nagkaroon ng matagal na paghinto tuwing 5 hakbang, ang kanyang isip ay mabilis na umiikot. Dapat niyang lakarin ang landas na ito ng buo bago niya mapatunayan ang isang kumpletong paraan ng paglilinang. Katulad nito, isang araw ang sumunod sa isa pa. Walang ideya kung gaano katagal ang lumipas, sa wakas ay naglakad si Mateo sa tuktok ng 10 milya. Sa paligid, bawat seksyon ng distansya, mayroong maraming mga martial artist na malalim na nakatuon sa martial daw. Walang nakakaalam na lumakad na si Mateo sa tuktok ng Divine Lord Realm. Biglang napukaw ang puso ni Mateo, na naisip ang ideya ng pagpunta sa susunod na antas upang tingnan. Sa unahan ay isang kahabaan ng hamog. Kahit na nakatayo si Mateo sa harap nito, hindi rin niya makita kung ano ang pagkatapos ng 10 milya. Hindi rin nag-aalangan ng sabay-sabay, direktang humakbang palabas si Mateo, naglalakad sa hamog. Buzz! Ang malakas na presyon ng Heavenly daw ay agad na bumaba sa katawan ni Mateo. Sa sandaling ito, sa wakas ay naramdaman ni Mateo ang takot sa Heavenspan Mountain. Ang malakas na pressure ng Heavenly daw ay parang sisirain nito ang mundo, na dinudurog ang kanyang buong pagkatao. Ang gayong malaking kaguluhan ay agad na nagulat sa mga powerhouse sa tuktok ng 10 milya. Nang makita ni Maxine si Mateo na ang kalahati ng kanyang katawan ay humakbang sa hamog, ang kanyang buong katawan ay hindi sinasadyang nanginginig, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang hitsura ng hindi paniniwala. Matapos ang pagkabigla, agad na nakaramdam ng mali si Maxine at napabulalas siya. Naglakad talaga siya papunta sa tuktok ng 10 milya. Hindi, maghintay, ano ang sinusubukan niyang gawin? Nakita rin ito ni Howell. Ang kanyang agarang reaksyon ay kapareho ni Maxine. Ang batang ito, isang origin deity realm, ay talagang naglakad patungo sa tuktok ng 10 milya. Ito. Paano ito posible? Bakit? Bakit hindi siya dinurog ni Heavenly daw? Sinabi ni Howell na may hindi na-resign na hitsura. Ngunit sa lalong madaling panahon, natuklasan niya ang isang bagay na napakabilis. Kaagad, ang kanyang mukha ay nagsiwalat ng isang hitsura ng ligaw na kagalakan. Hahaha. Bata, ito ay tinatawag na langit ay may landas, ngunit tumanggi kang maglakad. Ang impyerno ay wala pang gate na gusto mong pumasok sa loob. Ang isang origin deity realm ay talagang nangahas na pumasok sa fog realm, nililigawan mo ang kamatayan. Napatawa si Howell na parang nakita na niya ang nakitang dinurog si Mateo sa isang meat pancake. Ngunit sa oras na ito, si Mateo na nakabaon na ang kalahati ng kanyang katawan sa fog realm ay biglang iniunat muli ang kanyang ulo. Sinabi niya kay Howell na may mahinang ngiti, tulala, maingay ka talaga. Huwag kang mag-iwan kung mayroon kang lakas ng loob. Hintayin ang batang master na ito na bumalik at turuan ka kung paano kumilos ng maayos.
Sa pagharap sa banta ni Mateo, hindi ito isinapuso ni Howell, na sinasabi ng may panunuya, idiot na bagay, talagang kinukuha mo ba itong Heavenspan Mountain upang maging isang tindahan na binuksan ng iyong pamilya? Upang maglakas loob na maglakad sa Fog Realm, ikaw ay patay para sigurado. Ang batang master na ito ay maghihintay dito mismo, bumalik kung mayroon kang lakas ng loob. Tumango si Mateo at malamig na sinabi, Gutsy, pagkatapos ay maghintay ka. Nang matapos ang pagsasalita, tumalikod si Mateo, gumawa ng isa pang hakbang palabas, ang kanyang buong tao ay humakbang sa hamog. Nang makita ni Maxine ang sitwasyon, hindi niya maiwasang mamatla sa takot at sumigaw, Mateo, huwag. Nang marinig ang sigaw ni Maxine, ang ekspresyon ni Howell ay naging walang katulad na pangit. Ang pag-aalala na ito ay ganap na ibinubugay ng lampas sa kanyang kontrol. Bakit brutal na malupit sa kanya ang mala-iceberg na babaeng ito, ngunit labis niyang inalagaan ang batang iyon. Malamig na ngumiti si Howell at sinabing, huwag ka nang sumigaw. Tiyak na mamamatay ang mga papasok sa Fog Realm. Kahit na pumasok ka sa Celestial Deity Realm, hindi ka rin makadaan mula sa Fog Realm. Ang puntong ito, dapat mong malaman mas mahusay kaysa sa akin. Siya ay patay para sigurado, isa. Hindi pumunta si Maxine at tumingin kay Howell. Siya ay tinanggihan ng taong ito sa sukdulan. Ngunit alam niya na tama ang sinabi ni Howell. Kahit na ang isang tunay na Celestial Deity Powerhouse ay hindi rin ang ahas na dumaan sa Fog Realm at pumasok sa teritoryo ng susunod na kaharian. Pero ginawa ito ni Mateo. Kung sasabihin na hindi pa rin namatay si Mateo sa pagpasok sa Heavenspan Mountain na may origin Deity Realm, ito ay isang himala. Pagkatapos ngayon, ito ay ganap na imposible para sa isang himala na lumitaw. Pagpasok sa Celestial Deity Realm sa tuktok ng 10 milya, ang isa ay dadalhin palabas ng Heavenspan Mountain sa lalong madaling panahon. Sa susunod lamang ay maaari silang pumasok sa layer sa itaas ng 10 milya sa pamamagitan ng pagpasa sa daanan ng Celestial Deity Realm. Gayunpaman, dumaan si Mateo ng ganoon. Walang nakakaalam kung ano ang naruroon sa Fog Realm. Ngunit ligtas na sabihin na wala pang nakabalik na buhay noon, bilang ang ilang mga powerhouse ng Celestial Deity na napaka-curious at sinubukan ito. Gaya ng inaasahan ni Howell at ng iba pa, pagkatapos makapasok sa Fog Realm, masasabing nagpupumilit si Mateo na sumulong. Crack! 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 Sa hamog, lumilipad ang ilang maliliit na electric snake sa paligid. Yung nakakatakot na energy undulation, kahit nakita ito ni Mateo, tumibok din ang puso niya. Gayunpaman, ang mga electric snake na ito ay gumala-gala, ngunit walang nakarating sa katawan ni Mateo. Sa oras na ito, kasalukuyang ang Lesser Heavenspan Mountain ay tahimik na sinuspinde sa pagitan ng mga kilay ni Mateo, na naglalabas ng kapangyarihan ng Heavenly Daw. Ito rin mismo ang Lesser Heavenspan Mountain na sumuporta sa kanya na makapasok sa Fog Realm. Ikaw, bata, ay talagang baliw. Sinabi ni Dustless na nakabuntong hininga. Natural na alam niya ang husay ng Fog Realm na ito. Gayunpaman, pumasok si Mateo sa loob. Ngumiti si Mateo at sinabing, ang Lesser Heavenspan Mountain at Heavenspan Mountain ay nagmula sa parehong pinagmulan. Dahil kinilala ako ng Lesser Heavenspan Mountain bilang master nito, ang Heavenly Daw ng Heavenspan Mountain ay katulad din na kinikilala ang aking pag-iral. Ang pagpasok sa lugar na ito ay maaaring mukhang mapanganib, ngunit sa totoo lang, ito ay mas nakakatakot kaysa sa aktwal na panganib. Mapait na ngumiti si Dustless at sinabing, ikaw, bata, ay matapang ngunit maingat. Naglakas loob ka talagang gawin ang anumang bagay. Ngunit sa pagkakataong ito, sumugal ka ng tama. Ngumiti si Mateo at sinabing, ang mga electric snake na ito ay ang tunay na Heavenly Daw existences. Dapat silang maging mga umiiral na tunay na kumokontrol sa mga patakaran ng 10 milyang Heavenspan Mountain, tama ba? Sabi ko. Kung gagamitin ko ang mga ito para mabalisa ang aking mataba na katawan, magiging napakaganda ba ng mga epekto? Ang maliit na puso ni Dustless na kumalma ay agad na natakot sa nakatutuwang ideya ni Mateo. Ikaw. Ikaw ay isang baliw. Ito ang lahat ng kidlat ng makalangit na parusa. Dustless na sinabi ng mortifiedly. Bigla siyang naging isang maliit na berdeng usok at tunneled sa soul-suppressing pearl at hindi na muling lumabas. Alam niya na ang mga sumusunod na kaganapan ay magiging nakakatakot.
Ngunit alam din niya na hindi niya mapigilan si Mateo. Ang taong ito ay isang baliw kung minsan. Ang mga sulok ng bibig ni Mateo ay kulot na nakikipag-usap sa Lesser Heavenspan Mountain ng sabay. Ang Lesser Heavenspan Mountain ay nawala at muling lumitaw sa glebela ni Mateo na naglalabas ng maraming kulay na liwanag. Pagkatapos, biglang iniunat ni Mateo ang kanyang palad at direktang humawak sa isa sa mga electric snake. Buzz! Halos agad-agad, ang buong katawan ni Mateo ay nagsimulang kumikibot ng marahas. Ang nakakatakot na enerhiya na undulation ay halos sumunog kay Mateo hanggang sa abo. Gayunpaman, ang mga alon ng liwanag na ibinubuga ng Lesser Heavenspan Mountain ay parang isang kalasag na pinuprotektahan ng mahigpit si Mateo. Dalawang nakakatakot na aura ang nag-intermesh at kinansela ang isa't isa. Pagkatapos, ang mga bakas ng enerhiya ay nababato sa katawan ni Mateo. Swoosh! Biglang tumayo ang mga buhok ni Mateo, nakatayo ang lahat ng buhok niya. Kasabay nito, inikot ni Mateo ang Heavenly Dragon Dharma Body ng galit na galit. Kumalat ang nakakatakot na Dragon Aura. Ang bakas ng enerhiya na iyon ay nag-activate ng Dragon Race Bloodline sa buong katawan ni Mateo ng sabay-sabay. Mahigpit na nagkayam ang ngipin ni Mateo, sumakit ang buong katawan niya sa matinding sakit. Sa loob ng 300 taon, matagal na niyang nilinang ang kanyang mataba na katawan hanggang sa pinakamataas na ikatlong pagbabago. Ngunit ang ikaapat na pagbabagong ito, hindi niya mahanap ang threshold mula simula hanggang katapusan. Ngayon, binalak niyang hiramin ang kapangyarihang ito ng Heavenly Dao at masira ang mga tanikala sa isang stroke. Isa, paalala, may mga hiwalay na landas para sa iba't ibang mga realms sa pamamagitan ng iba't ibang mga bayan. Mayroong iba't ibang mga bayan para sa iba't ibang mga kaharian, ang Southfoot Town ay para sa mga banal na Panginoon. 1674. Ang enerhiya sa Electric Snake ay unti-unting hinuhubaran. Ang katawan ni Mateo ay sumisipsip ng enerhiya ng paunti-unti. Sa gitna ng hindi kapani-paniwalang sakit, ang buong katawan ni Mateo ay nagradiated na may nakasisilaw na liwanag. Rumble! Ang gininto ang katawan ni Mateo ay naging walang katulad na maliwanag, na nagbibigay liwanag sa madilim na kaharian ng fog space na katulad ng araw. Ang ikaapat na pagbabagong anyo ng 9 Transformations Golden Body ay natapos na. Ang pisikal na katawan ni Mateo ay direktang nasira sa mga tanikala. Ngayon, maaaring makipaglaban si Mateo sa mga powerhouse ng Divine Lord Realm batay lamang sa kanyang pisikal na katawan. Gayunpaman, hindi pa tapos. Ang baliw na si Mateo ay nagtatanggal pa rin ng enerhiya at pinipigilan ang mataba na katawan. Hinahamon niya ang kanyang mga limitasyon. Ang nagngangalit na enerhiya ay ibinuhos sa katawan ni Mateo ng galit. Sa wakas, hindi ito nakayanan ni Mateo at binitawan ang Electric Snake. Habang ang kanyang mataba na katawan ay direktang nakalusot sa peak initial stage 4 transformation. Hahaha. Kahanga-hanga. Ang enerhiya ng Electric Snake na ito ay talagang masyadong malakas. Gumamit lang ako ng kaunti, at maaari ko talagang hayaan akong makapasok sa ikaapat na pagbabago. Matapos tiisin ang pagdurusa, kasalukuyang naramdaman ni Mateo na siya ay puno ng lakas ng pagsabog. Dahil sa nakapagpapalakas na pakiramdam na iyon, hindi niya napigilan ang pag-angat ng kanyang ulo sa langit at pag-ungol. Mapait na ngumiti si Dustless at sinabing, talagang nagawa mo, itong brat. Tunay na isang freak. Ngayon, maaari mong pasabugan ang isang third-layered Heaven Divine Lord sa isang suntok. Peak Initial Stage 4 Transformation, ang lakas ay maihahambing sa third-layered Heaven Divine Lord. Ngunit ang mga powerhouse na nagil-inang ng pisikal na katawan ay halos makalusot sa mga nasa parehong ranggo. Ang kapangyarihan ng Dragon Race Martial Technique ni Mateo ay higit na nalampasan ang mga ordinaryong fleshy body powerhouses. Ang pagpapasabog sa ikatlong layer na langit na banal na Panginoon ay hindi mahirap. Kahit na nakaharap sa ikaapat na layered Heaven Divine Lords, nagkaroon din siya ng lakas para lumaban. Tumawa si Mateo at sinabing, matapos masira ang oras na ito, muling nagising ang aking atavism Dragon Soul. Ngayon, ang lakas ng labanan ng aking mataba na katawan ay maaaring magamit sa wakas. Ang Dragon Race Martial Technique ni Mateo ay pinagkadalubhasaan sa pamamagitan ng malawak na pag-aaral, ang kanyang lakas ng labanan ay agad na tumaas ng higit sa isang antas.
Man! Mateo, tingnan mo ang iyong ginintoang katawan. Mukhang may ilang karagdagang malalim na pattern. Biglang sinabi ni Dostlas. Ang tingin ni Mateo ay naging layunin, ibinaba ang kanyang ulo at tinitingnan ang kanyang pisikal na katawan. Sa ilalim ng enerhiya ng nagngangalit na electric snake, ang katawan ni Mateo ay mahaba sa mga guwang na guho. Natuklasan ni Mateo sa kanyang sorpresa na mayroon talagang ilang kulay asul na malalim na pattern sa kanyang pisikal na katawan. Ang mga asul na malalim na pattern na ito ay inilagay sa kanyang ginintoang katawan. Kung hindi tumitingin ng malapitan, hindi talaga masasabi ng isa. Ito. Ano ang impyerno nito? Sabi ni Mateo sa sorpresa. Napailing si Dostlas at natarante rin siya habang sinasabi niya, na ang Transformations Golden Body ay hindi magkakaroon ng ganitong uri ng mga pattern na lalabas. Hindi ko alam kung ano. Gayunpaman. Ang kulay ng mga pattern na ito ay halos kapareho sa electric snake na iyon. Posible ba na? Sa loob ng enerhiya na iyong hinihigop ngayon, ang ilang katangian sa loob ng electric snake ay nasisipsip. Sa sandaling marinig ni Mateo, hindi nakatulong ang kanyang anit sa tinglang. Ang dekuryenteng ahas na ito ay walang alinlangan na napakalakas. Kahit na makatagpo ng mga powerhouse ng celestial deity, malamang na maging abo din sila kaagad. Ngayon, pagkuha ng ito sa kanyang katawan, hindi alam kung ito ay isang pagpapala o kalamidad. Kalimutan ito, huwag mag-ingat tungkol dito. Ito ay isang pagpapala kung hindi isang kalamidad. Kung ito ay isang kalamidad, hindi ito maiiwasan. Gaya ng sinabi niya, binawi ni Mateo ang ginintoang ilaw sa kanyang katawan at naglabas ng asul na damit mula sa kanyang storage ring para isuot, at nagpatuloy sa pagsulong. Walang ideya kung gaano siya katagal naglakad, bigla itong naging maliwanag sa harap ni Mateo. Kasabay nito, biglang tumaas muli ang pressure sa kanyang katawan. Napagtanto niya na hindi na siya makakalayo pa. Ang kontrol ni Mateo sa Lesser Heavenspan Mountain ay kasalukuyang limitado lamang sa ika-4 na antas. Ang karagdagang up ito Heavenspan Mountain, ang mas malakas na langit daw presyon. Ngayon, naabot na nito ang limitasyon ng Lesser Heavenspan Mountain. Ang pagpunta pa ay magiging isang hindi kilalang lugar para sa Mateo. Kahit na mayroon siyang Lesser Heavenspan Mountain, dudurugin pa rin siya ng heavenly daw sa meat paste. Gayunpaman, walang intensyon si Mateo na bumalik. Naramdaman niya ang nakapaligid na espiritual na enerhiya at kaagad, isang pakiramdam ng pagkagugulo sa puso at pag-refresh ng isip na ipinadala. Anong malakas na espiritual na enerhiya? Ang pagpasok dito ay ang pinakaangkop. Sabi ni Mateo na may ngiti. Sa sandaling magtrabaho, hindi nagatubili si Mateo, direktang umupo sa cross-legged, at sinimulang tunawin ang pag-unawa na mayroon siya sa kahabaan ng 10 milyang kalsadang ito ng paunti-unti. Ang balangkas ng ika-4 na antas ng paglilinang ng pamamaraan ng Chaos Heavenspan Canon ay binuo na. Ngayon, ito ay isang bagay lamang ng pag-unawa ito ng lubusan. Kapag ang ika-4 na antas ng paraan ng paglilinang ay lubusang nabuo, maaari niyang masira ang mga tanikala sa isang iglap na makapasok sa ika-4 na antas ng kaharian. Naningkit si Mateo at nagnilay-nilay, ganap na nakahiwalay sa labas ng mundo. Sa alinmang paraan, walang nang ahas na umatake sa loob ng Heavenspan Mountain. Hindi siya nag-aalala na may magsasamantala para makitungo sa isang suntok habang siya ay nagmumuni-muni. 1 araw, 2 araw. 10 araw, 15 araw. Sa isang kisap mata, kalahating buwan ang lumipas. Biglang lumabas ang isang bagyo sa wala. Ang hangin ay nabuo sa ilalim ng mga paa ni Mateo, unti-unting bumubuo ng isang espiritual na enerhiya vortex. Pagkatapos, ang puyo ng tubig ay naging mas malaki at mas malaki, ang kaguluhan ay naging mas nakakatakot. Rumble! Isang nakakagulat na aura ang lumundag sa langit. Ang katawan ni Mateo ay naglabas ng mga sinag ng electric light. Ang espiritual na enerhiya sa itaas ng 10 milya ay sarado patungo sa lugar ni Mateo ng galit. Sa buong paligid, ang mga powerhouse ng celestial deity na kasalukuyang nagmumuni-muni na nakapikit ang mga mata ay biglang nagising sa pagdagsa ng makapangyarihang aura. Ano ang nangyayari? May nakakalusot. Sino ang pumapasok? Masyadong nakakatakot din ang kaguluhang ito, di ba? Paf! Nasira ba ang paningin ko? Iyan.
Iyon ay isang origin deity realm martial artist siya. Siya ay lumalabag sa Divine Lord realm. Ito ay talagang isang origin deity realm. Diyos ko, saan nanggaling ang isang origin deity realm? Sa itaas ng 10 milya, ang grupo ng mga powerhouse ng celestial deity ay sumabog sa isang lubos na kaguluhan. Ang Heavenspan Mountain ay napakakalma, kalmado hanggang sa kahit na ang paghagis ng bato ay hindi makapukaw ng isang pahiwatig ng isang alon. Dahil walang nangahas na kumilos ng may kabaliwan dito. Ngunit ngayon, ang sitwasyon ay ganap na sumabog. Ang kaguluhan ng paglusob ni Mateo ay masyadong malaki, na nakakagambala sa lahat ng mga powerhouse ng celestial deity, na naging dahilan upang hindi sila makaupo ng tahimik at magnilay-nilay. Ang antas na ito ng Heavenly daw ay lubusang itinapon sa kaguluhan ni Mateo. Noon, nang lumabas si Mateo sa Marshall Tower, sapat na ang kaguluhan na dulot nito. Ngunit kumpara sa oras na ito, iyon ay namutla ng malaki sa paghahambing. Kailangang malaman ng isa, ang Heavenspan Mountain ang pinagmula ng Heavenspan World. Ang espiritual na enerhiya nito ay ang pinakamarami sa buong Heavenspan World. Ang espiritual na enerhiya dito ay halos higit sa 100 beses ng Heavenly Eagle Imperial City. Noon, nang maunawaan ni Mateo ang Chaos Heavenspan Canon, nagbigay ng basbas ang langit. Ang espiritual na enerhiya ng Heavenspan Mountain ay tumaas ng maraming beses. Hanggang ngayon, hindi pa rin ito tuluyang nawawala. Ang espiritual na enerhiya ng Heavenspan Mountain ay maaaring inilarawan bilang nakakatakot. Higit pa rito, ang lugar na ito ay ang teritoryo ng celestial deities. Ang espiritual na enerhiya ay higit na kumpara sa teritoryo ng mga banal na Panginoon sa simula. Sa ilalim ng gayong kapaligiran, nagdulot pa rin si Mateo ng nakakatakot na impluwensya. Makikita kung gaano kahanga-hanga ang kanyang tagumpay sa pagkakataong ito. Bukod dito, ang kanyang tagumpay ay iba sa mga ordinaryong tao. Nag-flash ang kidlat at dumagundong ang kulog. Nagtipon sa itaas ang madilim na ulap. Ito ay tulad lamang ng katapusan ng mundo ay bumaba. Ang buong pagkatao ni Mateo ay napapaligiran ng ulap ng makapal na fog. Ang mga powerhouse ng celestial deity ay hindi malinaw na nakikita. Paano ang ganitong uri ng kaguluhan ay kung ano ang dapat magkaroon ng isang origin deity realm martial artist na lumalabag. Itinuro at sinenyasan nila si Mateo, bawat isa sa kanila ay may tulala na mukha, ganap na walang alam kung paano maaaring mangyari ang ganitong uri ng bagay. Kahit na sila iyon, ang mga powerhouse ng celestial deity ay nakapasok, hindi nila nagawang pukawin ang gayong nakakatakot na kaguluhan. 1675. Sinasabi ko, guys, sa palagay mo ba ay hindi tatakbo ang taong iyon mula sa fog ng kaharian, tama ba? May posibilidad talaga. Ang kanyang posisyon ay nasa gilid ng fog realm. Ang daanan ay hindi rin nagbukas sa kasalukuyan, kaya walang paraan na siya ay dumating diretso mula sa labas. Oo, isang origin deity realm, imposibleng tumakbo sa pamamagitan ng pagtatago sa amin masyadong. Saan nagmula ang henyong ito? Magbabago ba ang langit ng Heavenspan World? Ang isang origin deity realm na dumaan ay talagang may ganoong kaguluhan. Hindi ba ganoon? Kahit na ikaw at ako ay masira sa pamamagitan ng, ito ay imposible rin upang maging sanhi ng tulad ng isang malaking kaguluhan. Sa pagtingin sa kanyang hitsura, susuko lamang siya pagkatapos na makuha ang espiritual na enerhiya sa itaas ng 10 milya malinis. Ang grupo ng mga powerhouse ng celestial deity ay tumingin sa Mateo sa loob ng bagyo at mas nagulat. Masyadong maraming mga hindi alam, masyadong maraming mga misteryo. Ito ay nagparamdam sa kanila na hindi mabata ang pangangati, gustong tingnan kung sino ang nakakalusot. At ang banal na dagat ni Mateo ay kasalukuyang sumasailalim sa mga pagbabago sa pagyanig sa lupa sa oras na ito. Ang hindi mabilang na espiritual na enerhiya ay pumasok sa kanyang katawan mula sa bawat butas, sa wakas ay sumanib sa banal na dagat. Ang kanyang banal na dagat ay parang hukay na walang ilalim. Hindi mapuno anuman ang mangyari. Matagal nang puspos ang banal na dagat ni Mateo. Sa lohikal na pagsasalita, hindi nito nagawang tumanggap ng higit pang banal na kakanyahan. Gayunpaman, sa oras na ito, ang malapot na banal na kakanyahan sa kanyang banal na dagat ay nagsimulang dahan-daang umikot sa ilalim ng paghimok ng ika-4 na antas ng paraan ng paglilinang.
Ang rebolusyong ito ay parang gilingang bato na pinipiga at pinalapot muli ang orihinal na malapis na banal na diwa. Bilang resulta, pagkatapos ng malaking dami ng espiritual na enerhiya ay pinino ni Mateo, ito ay sumanib sa vortex na iyon. Ang puyo ng tubig na ito ay parang isang black hole, nilalamon ang pinong banal na kakanyahan. Ngayon, sa loob ng banal na Panginoon ni Mateo, nabuo ang isang dahan-daang umiikot na malapot na bagyo. Sa mga tuntunin ng laki, ang malapot na bagyong ito ay mas maliit kaysa dati. Ngunit ang kapal ng banal na kakanyahan ay 100 beses na higit pa kaysa dati. Dumagundong. Isang nakakatakot na aura na ipinadala mula sa bagyo na umaabot ng diretso para sa kalawakan. Ang aura ni Mateo ay nanginginig sa loob ng bagyo. Sa wakas, nakapasok siya sa bottleneck ng Origin Deity Realm sa isang stroke na pumasok sa Divine Dao 4th stage. Biglang bumukas ang dalawang mata ni Mateo, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng mga sinag ng makinang na liwanag. Puno ng gulat ang mga mata niya. Ang bagyo ay nagsimulang unti-unting mawala. Ang mga powerhouse ng Celestial Deity sa labas ay nagbukas ng kanilang mga mata na gustong tingnan kung sino talaga ang nagdulot ng napakalakas na impluwensya. Swoosh! Tulad ng isang figure ay mahina nakikita, figure na iyon ay inilipat, direktang tunnelang sa fog realm. Nang makita ng mga powerhouse ng Celestial Deity na naghihintay ang eksenang ito, hindi nila napigilan ang pagpapakawala ng agos ng pang-aabuso. Anong tusong bata, talagang tumakbo. F***, ang batang ito ay masyadong tuso. Kinamot hanggang sa hindi mabata ang puso ng iyong ama ngunit talagang dumulas siya. Bastard, bumalik para sa iyong ama. Ikaw ay lubhang irresponsible dito. Mamamatay ka ng isang kakilakilabot na kamatayan. Ang bastard na ito, talagang dumaan siya sa fog realm. Paano niya ginawa ito sa mundo? Ang batang ito ay masyadong misteryoso. Hindi ko na kaya, sino ang punk na iyon? Sa ngayon, ang mga Celestial Deity powerhouse na ito ay parang nanunood ng isang nakakapanabot na pelikula, lahat ng misteryo ay mabubunyag sa huling segundo. Ngunit nang gumanap ang pelikulang ito hanggang sa mailabas na ang lahat ng misteryo, biglang naputol ang kapangyarihan. Ang damdaming ito ng pagkabaliw, ang mga kasangkot na partido lamang ang makakaunawa nito. Kung si Mateo ay nagpakita ngayon, tiyak na siya ay mapuputol ng mga talim ng mga Celestial Deity powerhouse na ito. Gayunpaman, hindi maabala si Mateo sa mga powerhouse na iyon ng Celestial Deity. Alam niyang masyadong malaki ang kanyang kaguluhan. Higit pa rito, sa pagdaan mula sa fog realm, ang mga taong iyon ay tiyak na magiging napaka-curious. Kapag naihayag na niya ang kanyang tunay na pagkatao, magkakaroon ng hindi mabilang na mga problema. Lahat iyon ay mga powerhouse ng Celestial Deity. Kahit na ang kasalukuyang paraan ni Mateo ay napakalaki ng kakilakilabot, imposible rin na maging tugma nila. Kung ang isang tao ay may malisyosong layunin na gustong hanapin siya bilang isang guinea pig, o hinahangad ang mga kayamanan sa kanya, hindi iyon magiging napakahusay. Tungkol naman sa kanilang hindi mabata na makati na puso, walang pakialam si Mateo. Ano man. Siyempre, ang pananabik ni Mateo na makalayo ay dahil natural na mayroong mas mahalagang bagay na dapat gawin. Dahil nakapasok siya sa isang bagong kaharian, isang ganap na kakaibang kaharian. Kailangang malaman ni Mateo kung anong uri ng kaharian ang kanyang napuntahan. Paglikha ng isang paraan ng paglilinang, ang lahat ay walang laman na usapan. Kung ano ang nangyari pagkatapos makalusot, si Mateo ay ganap na hindi sigurado. Kailangan siya ng lahat para pumunta at mag-fumble. Pagpasok sa fog realm, nakahanap si Mateo ng isang open space at nagsimulang mag-introspect sa sarili niyang katawan. Sa loob ng banal na dagat, isang malapot na bagyo ang sistematikong umiikot, tulad ng isang kumpol ng nebulae. Ngunit naramdaman ni Mateo na ang kanyang banal na diwa ay ganap ng naiiba sa dati. Tungkol naman sa mga detalye kung ano ang naiiba, hindi rin niya masabi. Ang laki ng malapot na banal na kakanyahan ay humigit kumulang 1/4 na mas maliit kaysa dati. Ngunit ang kabuoang reserba ng banal na kakanyahan ay 100 beses na higit pa kaysa dati. Naramdaman ni Mateo na ang malapot na bagyong ito ay tila napakahiwaga. Pinipilit pa nito ang malapot na banal na diwa.
Malinaw niyang hinigop ang isang malaking halaga ng banal na kakanyahan, ngunit ang laki ay naging mas maliit kaysa dati sa halip. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Mateo ay ang kanyang banal na dagat ay naging maliit din. Ang ibang mga tao ay pumasok sa Divine Lord Realm, ginagawa nitong maliit na mundo ang banal na dagat. Siya naman, hindi lamang naging malaki ang banal niyang dagat, sa halip ay lumiit. Man! Ano ito? Biglang natuklasan ni Mateo na ang paligid ng malapot na bagyo ay tila may ilang maliliit na pattern. Ang mga pattern na ito ay tila na medyo katulad ng mga pattern sa iyong katawan. Biglang sinabi ni Dustless. Maingat na tumingin si Mateo. Talaga nga. Ngunit sa pag-aaral nito sa mahabang panahon, hindi rin niya nalaman kung ano ang paggamit ng mga pattern na ito. Ano? Ano ang aking kaharian? Parang. Ang pagtawag dito ng Divine Lord Realm ay hindi masyadong angkop, tama ba? Biglang sinabi ni Mateo na may mapait na ngiti. Sa pamamagitan ng paglikha ng isang maliit na mundo at pagiging soberanya ng isang mundo, kung gayon lamang matatawag na banal na Panginoon ang isa. Ngunit si Mateo ay walang maliit na mundo at natural na hindi matatawag na banal na Panginoon. Mukhang hindi nagsasalita si Dustless gaya ng sinabi niya, ang landas na ito mo ay hindi pa nagagawa at hindi na mauulit. Ngunit nararamdaman ko na ang iyong kaharian ay malamang na hindi pangkaraniwan. Siguro. Ang landas na iyong tinatahak ay tama at ang iba. Kalimutan ito, mas mabuting pangalanan mo ito. May mapait na ngiti si Mateo sa kanyang mukha, biglang naramdaman kung paano lasing ang mundo at siya lang ang gising. Naisip niya ito at sinabing, dahil nabuo ang isang bagyo sa aking banal na dagat, bakit hindi ito tawaging Divine Vortex Realm? Dustless nodded kapag narinig niya ito at sinabi, Divine Vortex Realm, ito ay angkop. Hey, ang matandang ito ay medyo umaasa sa kung saan ka, ang batang ito, ay maaaring maglakad papunta. Tumawa ng malakas si Mateo at sinabing, hindi ako nang ahas na sabihin kung aling hakbang ang maaari kong lakarin hanggang, ngunit sa ngayon, medyo nangangati akong pumunta. Gusto kong subukan ang kapangyarihan ng Divine Vortex Realm na ito. Walang alikabok na nagyelo nang marinig niya iyon at sinabi ng walang katiyakan, paano subukan? Napangiti si Mateo at sinabing, wala bang live na target sa unahan? Hey, bumalik tayo. Natigilan si Dustless at agad na nahayag ang isang nakakaalam na ngiti. Kapag nakita ng grupong iyon ng mga tao na bumalik si Mateo, tiyak na magkakaroon sila ng malaking pagkabigla, tama ba? 1676. Huwag tumingin ngayon. Hindi mo akalain na lalabas talaga siya, di ba? Sa tuktok na 10 milya, si Maxine ay medyo wala sa pag-iisip. Sa isang buwan na ito, hindi siya makaupo ng tahimik at magnilay, tumitingin sa direksyon ng Fog Realm paminsan-minsan. Nang makita ito ni Howell, ang kanyang paninibugho ay hindi napigilan na lumabas, nagsasalita ng sarkastiko. Binigyan siya ni Maxine ng isang sulyap ng walang pakialam at malamig na sinabi, siguro talagang makakalabas siya. Si Howell ay tumawa sa kabila ng kanyang sarili at sinabi, alam ko kung ano ang iyong iniisip, ngunit mayroong isang kasabihan na tinatawag na maaaring gawin ng 1 beses, 2 beses, ngunit hindi 3 beses. Sa tingin ba niya ay siya ay isang bagay? Isang origin deity realm na pumapasok sa Fog Realm, ito ay puro panliligaw na kamatayan. Binuksan ni Maxine ang kanyang bibig ngunit hindi nagsalita. Ang sinabi ni Howell ay makatwiran. Kahit alam niyang napakahiwaga ni Mateo at maraming kaya. Ngunit ang Fog Realm na ito ay malinaw na nalampasan ang normal na saklaw. Gaano man kalaki ang kaya ng isang tao, imposible rin itong lumabas mula sa loob. Hindi rin alam ni Maxine kung bakit siya magiging ganito. Marahil iyon ang pag-angat para sa kanya ng walang kaunting pag-aalinlangan. Iba sa sinadya ng ibang tao na makipag-usap sa kanya, si Mateo ay puro pagtulong lang sa kanya. Masasabi ni Maxine na nang ilabas niya ang Jade Sword, nag-alinlangan si Mateo para sa split second na iyon. Maliwanag, ayaw niyang kunin ito. Binigyan ni Howell si Maxine ng isang sulyap at sinabing, Junior Sister Leng, inaamin ko na ang batang ito ay may ilang mga kakayahan, ngunit ang mga taong tulad niya ay papatayin ng maaga o huli. Ang ganitong uri ng tao ay hindi nagkakahalaga ng pag-recall mo na may nostalgia sa lahat. Sa oras na ito, isang walang pakialam na boses ang tumunog, na iginuhit ang tingin ng lahat, oh.
Kaya ang isang moro na tulad mo ay nagkakahalaga ng paggunita na may nostalgia. Nakita lang ni Mateo na dahan-daang lumabas sa fog na may mapaglarong ngiti sa kanyang mukha. Ang biglaang paglitaw ni Mateo ay nagdulot ng kaguluhan. Ako nabigo ba ang aking paningin? Talagang lumabas siya ng buhay sa fog realm. Maghintay. Parang iba ang aura niya. Hindi na ito origin deity realm. Ito talaga. Ang kanyang aura ay mas malakas, ngunit hindi ko siya makita. Ano sa mundo ang naranasan niya sa loob ng fog realm? Maaari ba na sa loob ng kaharian fog, mayroong ilang mga fortuitous encounter? Lahat ay may hindi naniniwalang hitsura. Para sa isang origin deity realm na makapasok sa Heavenspan Mountain, fine. Ang isang origin deity realm na makalakad sa tuktok ng 10 milya ay maaari ding maunawaan. Ngunit, isang origin deity realm na pumapasok sa realm fog at nakakalabas pa rin, ano ito? Maaaring ang taong ito ay hindi mapatay. Why ikaw? Paano ka lumabas? Imposible. Kahit celestial deity powerhouses ay hindi maaaring lumabas doon, kaya paano maaari kang lumabas? Nang makita ni Howell si Mateo, mayroon siyang ekspresyon na parang nakakita siya ng multo, na uutol kapag nagsasalita. Paano ako lumabas? Naturally, ito ay lumakad out. Sabi ni Mateo na may ngiti na hindi ngiti. Si Howell ay may shock na nakasulat sa buong mukha niya. Bakit napakatibay ng buhay ng taong ito? Ang tinatawag na ipinagbabawal na lupain, tinawid niya ito ng kasing dali ng patag na lupa. Mayroon talagang isang kakatuwang tao sa mundong ito. Hindi kalayuan, tumingin si Maxine kay Mateo, nagulat, ngunit nagulat din. Hindi niya inaasahan na talagang lumabas si Mateo sa fog realm. Ang taong ito ay tunay na isang misteryosong pag-iral. Sa isang buwan, ano ang naranasan niya sa loob? Dahan-daang naglakad si Mateo patungo kay Howell at sinabing may ngiti, naaalala pa rin ang sinabi ko bago ako umalis. Kahit na ang aura ni Mateo ay tumaas ng malaki, sa kanyang ika-9 na layer na langit na banal na Panginoon na lakas, natural na hindi siya matatakot kay Mateo. Inaalala ang mga salita bago umalis si Mateo, ngumiti siya ng malamig at sinabing, ang lugar na ito ay ang Heavenspan Mountain. Kahit na hindi ako maglakas loob na atakihin ka, maaari ka bang maglakas loob na kumilos sa akin? Tumawa si Mateo habang nakatingin kay Howell at sinabing, then, subukan natin ito. Nang matapos ang pakikipag-usap, biglang hinampes ni Mateo ang isang kamao, direktang tumama sa mukha ni Howell. Si Howell ay ganap na hindi inaasahan na si Mateo ay talagang nangahas na talagang umatake. Nahuli ng walang bantay, pinalipad siya ng isang suntok. Ang isang tao ay hindi dapat tumama sa mukha kapag hinahampas ang mga tao. Ngunit ang suntok na ito ng Mateo ay naglalayong para sa mukha, pagpindot hanggang sa kanyang mukha ay puno ng dugo. Pasuray-suray na tumayo si Howell, ang kanyang buong tao ay nataranta at nalilito, hindi man lang naiba ang direksyon. Napakalakas. Ang isang casual na suntok ay talagang lumabag sa banal na kakanyahan ng proteksyon ni Howell. Sabi ni Maxine na puno ng gulat ang mukha. Si Mateo mismo ay tumingin din sa kanyang kamao, kaaya-ayang sorpresa sa buong mukha niya. Ang kapangyarihan ng suntok na ito ay medyo lumampas sa kanyang imahinasyon. Ang suntok na ito kanina, hindi niya ginamit ang kapangyarihan ng mataba na katawan. Ito ay ganap na umasa sa kapangyarihan ng banal na kakanyahan. Natuklasan niya na ang kanyang banal na diwa ay tila ganap na naiiba sa dati. Kahit na walang kapangyarihan sa mundo ang kanyang suntok, naramdaman niyang may isa pang uri ng kapangyarihan na nakapaloob sa loob, na nagpapataas ng kapangyarihan ng kanyang mga galaw. Hindi alam ni Mateo kung ano ang tawag sa kapangyarihang ito. Ngunit natitiyak niya na ito ay ganap na hindi mas mahina kaysa sa kapangyarihan ng mundo. Hindi, maghintay, dapat itong maging sa itaas ng pamantayan sa halip na sa ibaba nito. Malakas na umiling si Howell bago halos hindi na makabangon sa kanyang katinoan. Tumingin siya kay Mateo at nasunog sa galit. Ikaw. Talagang nangahas kang gumawa ng hakbang. Ako. Papatayin kita. Si Howell ay napakatanda na, ito pa rin ang kanyang unang pagkakataon na napahiya, na talagang matamaan ng isang brat na kakapasok lang sa Divine Lord Realm. Kasalukuyan na siyang nawala ng ulo sa galit at lubos na nakalimutan na siya ay nasa Heavenspan Mountain.
Biglang pinakawalan ang aura ng ninth-layered Heaven Divine Lord. Ang nakakatakot na Divine Essence Undulation na iyon ay nagbigay sa mga tao ng pakiramdam ng palpitation. Ang lakas ng hawal na ito ay hindi lamang para ipakita. Tumingin si Mateo kay Howell na may ngiti na hindi ngiti, tila hindi naman nag-aalala. Biglang, isang nakakatakot na aura ang nagmula sa itaas ng langit. Ang mga madilim na ulap ay halos nabuo sa isang iglap. Ang nakakatakot na aura ay agad na natabunan ang aura ni Howell. Biglang nanginginig si Howell, isang pabango ng kamatayan ang agad na sumakit sa kanyang lalamunan, kaya hindi siya makahinga. Nang walang pag-iisip, ibinasura ni Howell ang kanyang banal na diwa at nakabawi sa kanyang normal na kalagayan. Pagkatapos lamang ay ang madilim na ulap sa kalangitan kalmado ito ay galit at mawala ang layo. Kahit na ang madilim na ulap ay nawala, ang likod ni Howell ay basang-basa na sa pawis. Ngayon lang siya biglang at ganap na natauhan, ito ay nasa Heavenspan Mountain. Hanggat ang isang tao ay nangahas na gumawa ng isang hakbang, ito ay mag-trigger ng makalangit na parusa. Buti na lang at hindi na siya umatake ngayon. Kung hindi, naging abo na sana siya ngayon. Biglang nanginginig ang buong katawan niya, nakatingin kay Mateo na hindi makapaniwala. Bakit maayos ang lalaking ito? Hindi lang siya, lahat ay gumamit ng nakakatakot na ekspresyon para tingnan si Mateo. Kahit na ang momentum ni Mateo ay malayo sa Howell, siya ay talagang gumamit ng banal na kakanyahan at ang kapangyarihan ng mga batas. Bakit hindi bumaba ang makalangit na parusa? Hindi mo ba ako papatayin? Nakatayo ako dito, dalhin mo. Tumingin si Mateo kay Howell na may ngiti na hindi ngiti at sinabi. Ang ekspresyon ni Howell ay walang katulad na pangit. Sa kasalukuyan, sa kanyang mga mata, si Mateo ay isang out and out na halimaw. Kung hindi ka darating, pagkatapos ay pupunta ako. Ang suntok na iyon kanina ay hindi pa nagawa sa aking kasiyahan. Dahan daw ang idiniin ni Mateo si Howell. Talagang natakot si Howell sa pagkakataong ito. Paulit-ulit siyang umatras, nakakatakot ang ekspresyon habang sinasabi niya, "They don't come over." Hindi ka na pumunta. Bakit hindi ito nagdudulot ng makalangit na parusa kapag umaatake ka? Rumble. Hindi mapakali si Mateo na magpaliwanag sa kanya. Biglang nawala ang kanyang figure sa kinatatayuan niya, at pagkatapos ay hinarap niya ang isa pang suntok sa mukha ni Howell. 1677. Ang kasalukuyang kaharian ni Mateo ay halos kapareho ng isang unang layered na langit na banal na Panginoon. Sa lohikal na pagsasalita, ang kamao ni Mateo ay hindi maaaring maging sanhi ng tunay na pinsala kay Howell. Ngunit ang bawat suntok niya ay kamao sa laman, na humahampas sa mukha ni Howell ng malupit. Hindi maaaring hadlang ng proteksyon na banal na diwa ni Howell ang kamao ni Mateo. Sa ilang mga kamao, ang buong tao ni Howell ay tinamaan hanggang sa siya ay nahihilo, hindi makapag-iba sa hilaga, timog, silangan, kanluran. Isa lang ang naisip niya ngayon, tatakbo iyon. Di huwag nang pindutin. Lahat ay naging madilim sa harap ng mga mata ni Howell, ang mga mata ay patuloy na lumiligid, sumisigaw habang siya ay tumatakbo ng ligaw. Ang hitsura na iyon ay nakakatawa sa sukdulan. Sa napakalaking Heavenspan Mountain, ang dalawang tao ay maaaring ilarawan bilang na hinabol mo, tumakas ako. Maliban, isang unang layered Heaven Divine Lord na humahabol sa isang ninth layered Heaven Divine Lord at binugbog ang huli, ang imaheng ito ay seryosong masyadong may epekto. Gayunpaman, hindi maaaring lumipad ang isa sa bundok ng langit. Alam pa ni Mateo ang spatial magical ability, naglalakad na parang nasa pakpak. Kahit paano tumakbo si Howell, maabutin niya sa ilang hakbang, pagkatapos ay mahigpit siyang bigyan ng suntok. Sa tabi, ang mga tao ay tulala. Masyadong malakas din ang lalaking ito, di ba? Ang pinakabuod ay bakit hindi siya nag-trigger ng makalangit na parusa. Ang batang ito ay talagang masyadong misteryoso. Sa buong daan, binagsakan niya ang aming pangunawa. Sok-sok, si Howell ay dumanas ng malaking kawalan sa pagkakataong ito. Ang isang mataas na ikasyam na layered langit banal na Panginoon ay maaari lamang matalo at hindi labanan pabalik, ito ay talagang aggrieving sa kamatayan. Ang mga kapatid na junior apprentice ni Howell ay hindi nang ahas na sumulong. Hindi rin sila nang ahas na kumilos at napapanood lamang nila si Howell na walang magawa.
Sa wakas, hindi na ito madala ni Howell at sumigaw ng maluha-luha, nakikiusap ako sa iyo, huwag nang tumama. Panatilihin ang pagpindot at ako ay disfigured. Hanggat hindi ka na tumama, sasang-ayon ako sa anumang nais mong gawin ko. Oo naman, huminto si Mateo at sinabing may ngiti na hindi ngiti, anything really goes. Oo. Anumang bagay ay napupunta. Hanggat huminto ka sa pag-atake. Talagang natakot si Howell. Ito ay isang walang katapusang pagpapahirap. Ang taong ito sa harap niya ay isang demonyo lamang. Biglang naramdaman ni Howell na sa Heavenspan Mountain na ito, hindi magagapi si Mateo. Ang iba't ibang mga paghihigpit ng Heavenspan Mountain sa mga ordinaryong martial artist ay ganap na walang epekto sa kanya. Hindi ka maaaring umatake, ngunit kaya niya. Hindi ka makapasok sa Fog Realm, kaya niya. Sa mundong ito, mayroon pa bang hindi makatwirang bagay? Isang marangal na 9th-layered Heaven Divine Lord na inilagay sa labas, iyon ay isang powerhouse ng isang rehiyon. Ngayon, siya ay talagang binugbog ng isang kapwa na lamang sinira sa pamamagitan ng banal na Panginoon Realm hanggang sa kanyang hitsura ay lampas sa pagkilala, sino ang gusto ko pumunta at hanapin upang mga tuwiran bagay-bagay. Tumango si Mateo at sinabing, sige. Sasabihin ko ang dalawang bagay, at hanggat maaari mong magawa ang mga ito, hindi umaatake sa iyo ay magagawa. Sabi mo, sabi mo. Sabi mo kahit ano at sasang-ayon ako. Hindi man lang nag-iisip si Howell at agad na sinabi. Hindi siya pipi at natural na alam na hihingi si Mateo ng napakataas na presyo. Pero sa kasalukuyan, wala siyang choice. Nakaharap sa isang hindi magagapi na kalaban, maliban sa pagsuko, ano pang mga pagpipilian ang mayroon ka. Malamig na sinabi ni Mateo, una, humingi ng paumanhin kay Miss Leng at nanumpa ng Heavenly Daw Oath para hindi na siya guluhin muli sa hinaharap. Ang utak ni Howell ay bumalik sa kanyang katinoan. Nang marinig ito, hindi maiwasang magbago ang kanyang ekspresyon at itinuro niya si Mateo at galit na sinabi, Mateo, ikaw. Kasuklam-suklam ka. Hindi rin nagalit si Mateo, nakangiting itinaas ang kanyang kamao. Hindi napigilan ni Howell ang pagsasakal at pagngangalit ng kanyang mga ngipin sa galit habang sinasabi niya, fine, I promise you. Sa pananaw ni Howell, tiyak na nais ni Mateo na magnanasa pagkatapos ng isang tao sa labas ng kanyang liga, gamit ang ganitong uri ng paraan upang pilitin siyang huminto. Sa totoo lang, wala talagang hindi tamang pag-iisip si Mateo kay Maxine. Ito ay ang lahat ng Howell sariling wishful pag-iisip. Ngunit hindi rin ito ipinaliwanag ni Mateo. Pagkatapos ng lahat, sa harap ng maraming tao, ang mukha ng isang babae ay napakahalaga pa rin. Ang pagpayag sa lahat na hindi maunawaan ng kaunti ay hindi mahalaga sa kanya. Si Maxine ay tumingin kay Mateo nang nagulat, hindi inaasahan na ang unang kahilingan ni Mateo ay para sa kanyang kapakanan. Sa totoo lang, talagang naiinis siya sa stick na ito na parang candy na si Howell. Gayunpaman, hindi niya ito mapailang kahit na ano. Ang dalawang pamilyang matatanda ay napaka-optimistiko tungkol sa pakikipag-ugnayan sa pagitan nila. Ngayon, ang kakayahang malutas ang problemang ito minsan at para sa lahat, ito ay natural na isang magandang bagay sa kanya. Sa pag-iisip hanggang sa puntong ito, sa halip ay naantig siya ni Mateo sa kanyang puso. Nakita lang ni Howell na hindi kusang humarap kay Maxine. Gamit ang labis na sama ng loob na tingin upang tingnan siya, ibinuka niya ang kanyang bibig, ngunit wala siyang masabi. Sinabi ng lahat na kung mas hindi makuha ang babae, mas natutokso ang mga lalaki. Ang pagsakop sa isang iceberg beauty na tulad nito ay isang lubos na kasiya siyang pakiramdam ng tagumpay kay Howell. Naniniwala rin siya na sa pag-asa sa kanyang talento, matutunaw niya ang iceberg na ito balang araw. Ngunit ngayon, dahil sa isang panunumpa, ang lahat ng kanyang pagsisikap ay naglaho na parang mga bula ng sabon. Ano? Mayroon ka pa ring pagkakataon na bumalik sa iyong salita ngayon. Tumingin si Mateo kay Howell na may ngiti at muling itinaas ang kanyang kamao. Si Howell ay natakot na kay Mateo dahil sa kanyang talino. Nagngangalit siya, yumuko kay Maxine, at sinabing, Junior Sister Leng, noong nakaraan, kasalanan ko ang lahat. Hindi ko dapat ay pester ka. Ako, si Howell, ay nanunumpa sa pangalan ng Heavenly Daw, na talagang hindi ka namanggulo sa hinaharap. Kung lalabag ako sa panunumpa na ito, mamamatay ako sa isang kakilakilabot na kamatayan.
Kinasusuklaman ni Howell si Mateo sa kanyang puso. Ngunit wala siyang magawa tungkol dito. Naisip na niya. Pagkatapos umalis sa Heavenspan Mountain, dapat siyang mag-isip ng mga paraan para patayin si Mateo. Ang puot na ito ay dapat ipaghiganti. Nang marinig ang panunumpa ni Howell, si Maxine ay nagkaroon din ng pakiramdam na katulad ng pagiging hinalinhan ng isang mabigat na asanin. Lumingon siya kay Mateo at malamig na sinabi, "Salamat." Kahit na ang tono ay napakawalang malasakit, Mateo ay maaaring pakiramdam ang kanyang katapatan at ngumiti ng sabay-sabay, na nagsasabi, isang maliit na bagay, Miss Leng ay hindi na kailangang isip. Ang pag-uusap ng dalawang tao ay tila napakalinaw, ngunit ito ay lubhang sardonic sa tainga ng ibang tao. Sinabi ni Howell na hindi na niya ginugulo si Maxine, ngunit nagpasalamat si Maxine kay Mateo. Ang smack na ito ay talagang smack resoundingly. Gaano siya salungat kay Howell para sabihin ang ganitong uri ng mga salita sa publiko. Ang ekspresyon ni Howell ay mas pangit kaysa kumain ng langaw. Siyempre, ang kanyang kasalukuyang malababoy na mukha, hindi rin masabi ng iba. Maraming tao ang lihim na nanginginig, ang eksena ay lubhang nakakahiya sa loob ng ilang panahon. Malamig ang disposisyon ni Maxine. Ang kanyang emosyonal na katalinuhan ay malinaw na nasa mababang bahagi. Hindi pa rin niya naramdaman na may mali sa kanyang mga salita. Pero sa pagtingin sa lahat na tumatawa, medyo nalito siya. Si Howell mismo ay hindi na ito nakuha. Bumaling kay Mateo, sinabi niya, nagawa ko na ang unang kondisyon, kaya sabihin ang pangalawa. Malamig ang sabi ni Mateo, kamay sa lahat ng storage ring sa iyo at sa iyong junior apprentice brothers. Nang marinig ni Howell, agad niyang gustong umungol. Ngunit nang makitang itinaas ni Mateo ang kanyang kamao, agad na nawala ang dibdib na puno ng galit. Si isaalang-alang ang iyong sarili na walang awa. Nagalit si Howell hanggang sa sisubog na siya, ngunit wala man lang mawa kay Mateo. Bukod sa yielding, ano pa ang magagawa niya? Bumaling si Howell sa grupo ng mga junior brothers at sinabi ng crosslie, kamay sa lahat ng storage ring sa iyong mga katawan. Tapos nang magsalita, siya mismo ang naglabas ng isang bungkos ng mga storage ring. Matapos tanggalin ang mga imprint, itinapon niya ito kay Mateo ng buo. Tiningnan ni Mateo si Howell at sinabing may ngiti na hindi ngiti, lahat ay nanunumpa ng Heavenly Thou Oath, huwag isipin ang paninigarilyo. Hindi napigilan ni Howell ang pagsukal nang marinig niya iyon at maaari lamang siyang mangisda ng isa pang storage ring mula sa kanyang katawan. Maliwanag, ang mga bagay sa loob ng storage ring na ito ay napakahalaga sa kanya. Mabangis niyang tiningnan si Mateo, gustong magsabi ng ilang mabangis na salita, ngunit nang umabot sa dulo ng kanyang dila ang mga salita, pinilit niya itong bumalik. Ang pagsasabi ng mabangis na salita sa oras na ito ay humihingi lamang ng gulo. 1678. Nakakolekta si Mateo ng mahigit 100 storage ring at pinasumpa ang bawat isa sa kanila ng Heavenly Thou Oath bago niya payag na i-drop ang bagay na iyon. Hindi na kailangang suriin upang malaman. Ang daang over storage ring na ito ay tiyak na isang malaking halaga ng kayamanan. Ang lahat ng mga taong ito ay nagmula sa isang kabisera ng imperial, hindi sila sira tulad ng mga henyo ng mga lungsod ng imperial. Paglabag sa Divine Vortex Realm, tataas ang paggasta ni Mateo. Natural na hindi niya iniisip na magkaroon ng maraming pera. Inilapag ang mga singsing sa imbakan, sinabi ni Mateo kay Howell na may ngiti, lahat kayo ay nagpapatuloy sa pag-unawa sa Heavenly Thou. Hindi na ako makakalimutan. Kung tayo ay nakatadhana, magkikita tayong muli. Tapos nang magsalita, tumalikod si Mateo at umalis. Kaliwa tulad niyan. Lahat ay may nakatulala na ekspresyon. Ang Heavenspan Mountain ay hindi kung ano ang maaaring dumating at kapag nagustuhan nila. Sa bawat oras na dumating sila sa Heavenspan Mountain, ang katawan ng martial artist ay magdadala ng kaunting aura ng Heavenly Thou. Sa pamamagitan lamang ng pagpino sa lahat ng mga Heavenly Thou Aurae na ito ay muling makapasok ang isa. Sa mga henyo tulad ni Maxine at Howell, ginamit lamang nila ang mga oras ng 100 taon at maaaring matuno ang lahat ng mga Heavenly Thou na ito. Ngunit sa mga martial artist na may napakahinang kakayahan, kailangan nilang gumastos ng libo-libo, kahit 10,000 taon bago nila matuno ang mga Heavenly Thou na ito.
Sa makatuwid, ang pagpunta sa Heavenspan Mountain sa bawat oras ay isang napakahalagang pagkakataon para sa mga martial artist. Pinahahalagahan nilang lahat ito. Sa pagtingin sa kasalukuyang intensyon ni Mateo, talagang aalis siya ng maaga. Ang layunin ni Mateo na makarating sa Heavenspan Mountain ay nakamit na. Hindi na niya kailangang manatili dito. Paglikha ng paraan ng paglilinang sa ika-4 na antas, bago pumasok si Mateo sa ika-5 antas, hindi magkakaroon ng malaking bottleneck. Walang bagay na hindi malulutas ng isang tabletang panggamot. Bukod dito, kasama ang Lesser Heavenspan Mountain sa kanya, kung hindi dahil sa pagharap sa major bottleneck sa pagkakataong ito, hindi na niya kailangang pumunta sa Heavenspan Mountain. Ang pagdadala sa kahabaan ng bundok ng langit sa kanya ay isang magandang bagay. Sa pagtingin sa papaalis na backview ni Mateo, si Maxine ay talagang nagbigay ng mahinang pakiramdam ng mapanglo sa kanyang puso. Nagulat siya sa takot sa kanyang nararamdaman. Talagang naramdaman niyang hindi niya kailangang makibahagi sa isang lalaki. Ito ay hindi dapat. Ngunit likas na walang malasakit si Maxine at pinigilan ang kanyang mga iniisip ng napakabilis, at nagsimulang maunawaan ang heavenly daw. Dumating siya sa Heavenspan Mountain sa pagkakataong ito upang makapasok sa Celestial Deity Realm sa isang stroke. Sa kasalukuyan, marami na siyang nasayang na oras. Hindi na siya makapag-antala pa. Dumating si Mateo sa gilid ng bundok at natagpuan ang Cooper na kasalukuyang naiintindihan si Heavenly Daw at direktang nagambala sa kanya. Nang makita ni Cooper si Mateo, agad na lumiwanag ang kanyang mga mata at nagulat siya. Mateo, ikaw. Nakalusot ka. Lihim na nabigla si Cooper sa kanyang puso. Hindi niya lubos na naintindihan, sa kanyang lakas, hindi niya talaga makita ang kalaliman ni Mateo. Alam niya na ang aura ni Mateo ay tumaas kamakailan. Tiyak na nakapasok na siya sa Divine Lord Realm. Ngumiti si Mateo at sinabing, walang kabuluhan ang paglalakbay na ito. Halika, bumaba tayo ng bundok. Hindi rin nagatubili si Cooper at tumango at sinabing, go. Gayunpaman, nagalit si Lifey at sinabing may pagsimangot, ang pagkakataong makarating sa Heavenspan Mountain ay mahirap makuha, kaya paano ka susuko sa kalahati? Sinulyapan ni Mateo si Cooper at ngumiti ng walang sabi-sabi. Ngumiti si Cooper at sinabing, Master, hindi mo pa rin sapat na naiintindihan ang kanyang kamahalan. Ngayong nakapasok na siya sa ika-4 na ranggo, malapit na rin ang disipulong ito na pumapasok sa Celestial Deity Realm. Hindi ko na kailangang mag-aksaya ng oras sa Heavenspan Mountain sa lahat. Natigilan si Lifey at puno ng palaisipan. Nagpatuloy si Cooper at sinabing, Master ay hindi alam, ngunit ang kanyang kamahalan ay kahit isang 4-star alchemy god. Naisip ni Lifey na si Mateo ay may kahangahangang kakayahan. Matapos marinig ito, malungkot niyang sinabi, 4-star alchemy gods, madali kang makakahanap ng isang buong grupo sa mundong ito. Totoo na siya ay kahanga-hanga, ngunit ang kanyang impressiveness ay hindi maaaring ilipat sa iyo alinman. Ang isang 4-star alchemy god ay maaaring matiyak na ikaw pambihirang tagumpay sa Celestial Deity Realm. Ang Celestial Deity Realm na ito ay masyadong walang kabuluhan. Hindi makapagsalita si Cooper. Alam din niya na hindi nakikita ang pamantayan ng alchemy daw ni Mateo sa kanilang sariling mga mata, napakahirap para sa mga normal na tao na maniwala dito. Cooper lamang chuckled at ipinadala ang kanyang boses sa Lifey na nasa loob ng espiritu walang laman singsing, Master, malalaman mo kung paano nakakatakot kanyang kamahalan ni alchemy daw pamantayan sa hinaharap. Marahil, siya ang magiging pangalawang medicine ancestor. Ang Lifey sa loob ng Spirit Void Ring ay nanginginig sa kabuuan, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng hitsura ng hindi paniniwala. Ang pagtatasa ni Cooper ay medyo mataas, tama ba? Gayunpaman, kung ang lakas ng alchemy ni Mateo ay talagang makakalaban sa Medicine Ancestor, kung gayon ang pagtulong kay Cooper na makapasok sa Celestial Deity Realm ay natural na walang mahirap. Habang si Lifey ay tulala, si Cooper ay bumaba na sa bundok kasama si Mateo. Sa ibaba ng bawat antas ng Heavenspan Mountain, magkakaroon ng daanan. Hanggat ang isa ay pumasok sa daanan na iyon, makakalabas sila sa bundok ng langit. Dumaan ang 2 tao sa daanan at bumalik sa Heavenspan World. Hindi nagmamadaling umalis si Mateo ngunit bumalik sa Southfoot Town. Sa loob ng katwiran at pabor, dapat siyang magpaalam sa matandang Lasengo.
Nang makita ng matandang lasenggo si Mateo, hindi niya maiwasang mabigla. Ikaw. Bumalik ka talaga ng ligtas at maayos. Hindi, maghintay, nakalusot ka pa. Ngunit bakit? Talagang nararamdaman ko na hindi ko makita ang iyong aktwal na sitwasyon. Nang makita muli si Mateo, natuklasan ng matandang lasenggo na naganap ang mga malalaking pagbabago sa katawan ni Mateo. Ang ganitong uri ng pagbabago ay napakahirap gamitin ng mga salita upang ilarawan. Ngunit walang alinlangan, nakapasok si Mateo sa ika-4 na ranggo. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan niya kung bakit lubos na inisip ni Dustless si Mateo. Pagpasok sa Heavenspan Mountain na may lakas ng Origin Deity Realm, hindi lang siya lumabas na hindi nasaktan, nabasag pa niya ang mga tanikala. Batay lamang dito, hindi ito ang magagawa ng mga ordinaryong tao. Napangiti si Mateo at sinabing, ang paraan ng paglilinang ng Junior ay medyo espesyal. Kaya medyo parang nasa loob ng ulap at fog. Ang ekspresyon ng matandang lasenggo ay nagbago at sinabi niya sa sorpresa, dahil nakuha mo ang mana ni Lord Immortal Grove, talagang hindi mo nilinang ang kanyang paraan ng paglilinang. Naunawaan ng matandang lasenggo ang Immortal Grove ng napakahusay. Kahit na ang Immortal Grove ay napakabigat, ang kanyang paraan ng paglilinang ay hindi maaaring hayaan si Mateo na bigyan siya ng ganitong uri ng pakiramdam. Napangiti si Mateo at sinabing, hindi nilinang ng Junior na ito ang paraan ng paglilinang ng Senior Immortal Grove. Nagbago ang ekspresyon ng matandang lasenggo, hindi kapani-pani walang nabigla sa kanilang mga puso. Ang isa ay dapat malaman, ang pamamaraan ng paglilinang ng Heavenly Empyrean Immortal Grove ay ang peak cultivation method ng Heavenspan World. Hanggat ang isang nilinang sa wastong pagkakasunod-sunod, kalimutan ang tungkol sa Heavenly Empyrean Realm, kahit na ang peak Heavenly Emperor ay ganap na hindi isang issue. Ngunit talagang hindi nilinang ni Mateo. Pagkatapos ay saan nanggaling ang kanyang paraan ng paglilinang. Lumitaw din ang Dustless at sinabing may ngiti, hindi mo na kailangang hulaan dito at doon pa. Ang paraan ng paglilinang na ito ay nilikha ni Mateo. Nakatagpo siya ng isang bottleneck, kaya iyon ang dahilan kung bakit siya ay darating sa Heavenspan Mountain upang maghanap ng mga pagkakataon upang masira. Ngayon na siya ay nasira sa pamamagitan ng matagumpay, natural na hindi na kailangang manatili pati na rin. Matandang lasenggo, naghihintay ka lang ng maluwag. Tungkol sa sama ng loob ng Immortal Grove, tutulungan siya ni Mateo na ipaghiganti ito ng matagal. Nanginginig ang buong katawan ng matandang lasenggo, na may mga titanic wave na umaagos sa kanyang puso. Para makapaglakas loob si Dustless na sabihin ito, ipinakita nito na buong tiwala siya kay Mateo. Sa pagtingin nito ngayon, ang batang ito sa kanyang harapan ay talagang hindi kasing simple ng kanyang naisip. Matapos ang pagtataka, binigyan ng matandang lasenggo si Mateo ng malalim na sulyap at sinabing, sige, hihintayin ng matandang ito ang iyong mabuting balita. Kung matutulungan mo si Lord Immortal Grove na maghiganti, ang matandang ito ay maglilingkod sa iyo sa buong buhay mo sa pamamagitan ng pag-alipin at pagpapagal para sa iyo habang buhay. Nagmamadaling sinabi ni Mateo, Senior Drunkard ay masyadong seryoso, na Heavenly Emperor Jiu Shang, I have a great enmity too. Kahit na hindi para sa kapakanan ng Senior Immortal Grove, hindi ko siya pakakawalan. Dustless na pinagalitan ng tawa, ikaw matandang fogey, talagang kinukuha mo ang iyong sarili na maging isang taong mahalaga. Ang mga tagumpay ng bata sa hinaharap ay malayo sa kung ano ang maaari mong isipin. Si Jiu Shang ay isa lamang sa kanyang mga stepping stone. 1679. Matapos lumabas ang dalawang tao sa hangganan ng Southfoot Town, direkta silang pumasok sa Purple Extreme Hall at mabilis na bumilis tulad ng hangin patungo sa paparating na kalsada. Pagkaraan ng ilang araw, dumating ang Purple Extreme Hall sa isang kanyan. Biglang, ang Purple Extreme Hall ay tila nahuli sa isang kumunoy at talagang hindi na nakasulong ng isang pulgada pa. Ang iyong kamahalan, ano ang nangyayari? Nagulat si Cooper. Matthias browsed for road at sinabi niya, mukhang may ilang mga maliliit na buntot na hindi nalinis up at dumating upang maghanap para sa aabuso muli. Halika, lumabas tayo at tingnan. Swoosh! Swoosh! Swoosh!
Sa sandaling ibinunyag ng dalawang tao ang kanilang mga figure, mahigit isang dosenang matutulis na palaso ang napunit sa hangin at naghabi upang bumuo ng isang siksik na network ng mga palaso. Nagbago ang ekspresyon ni Cooper at sumigaw siya, "Careful, Your Excellency." Karaniwan, natural na naiiwasan nila ang matutulis na mga araw na ito. Ngunit sa kasalukuyan, sila ay nahuli din sa quagmire, ang kanilang mga numero ay lubos na pinaghihigpitan. Natuklasan ni Mateo na kahit ang kanyang mga spatial na batas ay talagang hindi gumana ng maayos. Maliwanag, nahuli sila sa isang malakas na pormasayo ng array. Ang nakamamatay ay pagkatapos na pumasok ang matutulis na araw na ito sa array formation, hindi sila magpapabagal tulad ng mga nakulong na tao, ngunit sila ay bumilis sa halip. Ang timing ay ganap na nahawakan, hindi nagbibigay ng kahit anumang pagkakataon na makapasok muli sa Purple Extreme Hall. Sa kritikal na sandali, biglang umungol si Mateo. Ang gintong liwanag ay sumabog sa kanyang katawan, ang malabong asul na mga pattern ay tila nabuhay, na gumagala sa katawan ni Mateo. Sa sandaling ito, naramdaman ni Mateo na ang kanyang katawan ay puno ng lakas. Ang galit na dagandong ng dragon ay dumiretso sa langit. Ang voice of the dragon god na matagal nang hindi nakikita. Sa tabi, tiningnan ni Cooper ang eksenang ito sa matinding pagkabigla. Siya ay ganap na walang ideya na ang kanyang kamahalan ay talagang mayroon pa ring ganong trump card. Kumalat ang nakakatakot na sound wave. Ang dosenang higit sa matutulis na mga palaso ay direktang nabasag sa mga smithereens. Tungkol sa voice of the dragon god's power, hindi rin inaasahan ni Mateo na magiging napakalakas nito. Ang mga araw na iyon ay malinaw na espesyal na ginawa at ito ay mga peak celestial deity artifact, na ang kalidad ay napakahirap. Higit pa rito, ang mga array formation ay nabighani sa mga araw. Maaari silang malayang tumawid at hindi maapektuhan ng malaking pormasayo na ito. Noong una ay nais lamang ni Mateo na baguhin ang trajectory ng mga araw sa pamamagitan ng voice of the dragon god. Hindi niya inaasahan na sila ay talagang direktang nabasag. Isang dagandong ang nabasag ang mga artifact ng celestial deity. Gaano kalakas ang tinig ng dragon god? Tuwang-tuwa si Mateo sa kanyang puso. Alam niya na ito ay dahil sa mga asul na pattern. Sa pag-iwas sa alon na ito ng tiyak na pagpatay na pag-atake, si Cooper ay nabasa na sa pawis sa buong katawan niya. Alam niyang umikot na siya ng isang round sa paligid ng gate ng impyerno at pabalik. Kung hindi dahil kay Mateo, babarilan na siya ngayon sa isang salaan. Sa labas ng malaking pormasayon, isang grupo ng mga tao ang lumitaw sa gilid ng burol. Si Yunfei ay sumigaw, "Boss siya, ipinagmalaki mo sa akin kung gaano kalakas ang iyong windbreaking arrows araw-araw." Ito ay kung gaano ito kalakas. Isang dagandong mula sa punk na iyon ang naging sanhi ng pagkabasag ng lahat ng iyong mga palaso. Lahat basag. Ibinigay ko sa inyo ang lahat ng aking mga ari-arian. Ngayon, binibigyan mo ang ganitong uri ng resulta upang bayaran ako. Nasa labas sila ng malaking pormasayon at hindi nila maramdaman ang kapangyarihan ng voice of the dragon god ni Mateo. Sa makatuwid, Yunfei nadama na ito boss siya windbreaking arrow ay lamang ang huling ng pagyayabang. Hindi lang ito pinutol ng kapangyarihan. Boss siya ay isang napakalakas na bandido sa isang gang sa paligid ng Riverlock Capital City. Siyempre, grupo rin sila ng mga kilalang bandido. Dumating sila at umalis ng walang bakas, madalas na ninakawan ng highway ang ilang dumaraan na mga ngalakal at eksperto. Ang mga powerhouse na namatay sa kanilang mga kamay ay napakarami upang mabilang. Sinasabing nakapatay pa sila sa harap ng ikapitong layer na Heaven Divine Lord Powerhouse. Ang grupong ito ng mga tao, ang kanilang mga lakas ay wala sa ilalim ng tatlong pangunahing puwersa. Si Yunfei ay may malawak na koneksyon. Siya ay gumugol ng malaking pagsisikap at sa wakas ay nakipag-ugnayan sa grupong ito ng mga bandido. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang mga ari-arian sa amo, si Hitian Siang, na nag-aanyaya sa kanila na gumawa ng hakbang upang harangin at patayin si Mateo. Siyempre, ang kanyang bit ng mga ari-arian, boss hindi niya ito inisip. Ngunit nang sabihin ni Yunfei kay Boss He ang balita na si Mateo ay may Purple Extreme Hall, naantig siya.
Ang ganitong uri ng spatial flying type mystic treasure, bukod pa rito, ito ay hindi bababa sa isang celestial deity mystic treasure existence, walang paraan na hindi sila ililipat. Sa makatuwid, ang grupong ito ng mga tao ay sumunod ng malapit sa likod ni Mateo, dumating sa paligid ng Heavenspan Mountain, at tumambang sa kanya na ito. Ang kanya na ito ay isang kalsada na dapat dumaan pabalik sa Riverlock Capital City. Kung gusto ni Mateo na bumalik, tiyak na dadaan siya mula rito. Sa totoo lang, hindi malakas ang lakas ni Boss He, itong grupo ng mga bandido. Ang tunay nilang makapangyarihan ay ang array formation na ito at ang windbreaking arrow. Ang array formation na ito ay isang malakas na peak na Divine Dao rank 4 array formation. Kahit na mahuli sa loob ang mga late stage na Divine Lord Realm Powerhouse, napakahirap ding makatakas. Tunay na silang pumatay sa harap ng ikapitong layer na langit na Divine Lord Powerhouse. Ito ay sa pamamagitan ng pag-asa sa Chaos Element Profound Water Deity Trapong Formation na ito. Yunfei din kinuha magarbong sa tiyak boss sa Grand Array. Kaya naman pupunta siya at hahanapin si Boss He para kumilos. Hindi niya inaasahan na ang tiyak na pagpatay na pag-atake na ito ay talagang nabasag ni Mateo, paano siya hindi magagalit. Boss, binaril niya si Yunfei ng malamig na sulyap at sinabing, Yunfei, maglakas loob kang umungol sa iyong ama. Sa palagay mo ba ay isa ka pa ring 5th layered Heaven Divine Lord Powerhouse? Nagbago ang ekspresyon ni Yunfei, ang kanyang galit ay agad na nabawasan, ngunit galit pa rin niyang sinabi, you screwed things up. Makikita ko ang ginagawa mo ngayon. Boss, siya ay nakalock ng mahigpit habang sinabi niya sa isang malamig na snort, ito Chaos Element malalim na Water Deity Trapong Formation kaysa sa Windbreaking Arrow, maliban kung ang lakas ng isang tao ay umabot sa ikawalong layer langit banal na Panginoon, kung hindi man, ito ay ganap na imposible upang malutas ito. Sa tingin mo ba ay ganoon ka-simple ang dagandong niya kanina? Windbreaking Arrow ng iyong ama, ang bawat isa ay isang peak celestial deity artifact. Ang buong katawan ay huwad na may 1,000-fold profound ice metal. Mahigit 10 ang pinakawalan sa isang volley, kahit isang immortal ay mahihirapang hamarang. Napakagulo ng batang ito. Unti-unting huminahon si Yunfei at nadiskubre na parang pinasimple niya talaga ang mga bagay-bagay. Ang peak celestial deity artifact, kahit na siya ang nasa kanyang kalakasan, ang pagnanais na basagin ang isa ng mag-isa ay napakahirap, lalo pa ang higit sa 10. Ngunit talagang nabasag ni Mateo ang higit sa 10 sa isang sigaw. Ang dagandong na ito ay natural na hindi magiging napakasimple. Ano ang gagawin ngayon? Sinabi ni Yunfei na may mabangis na ekspresyon. Boss, sabi niya, relax. Ang kanyang bit ng lakas ay hindi maaaring masira ang Chaos Element Profound Water Deity Trapong Formation sa lahat. Ang engranding hanay na ito ay napakalakas at kahit na may epekto ng paglamon ng banal na kakanyahan. Hindi mo ba sinabi na wala siyang maraming banal na Essence Stone sa kamay? Makikita ko kung kailan siya makakatagal hanggang. Nahuli sa Chaos Element Profound Water Deity Trapong Formation, mahihirapan siyang makatakas kahit lumaki ang mga pakpak niya. Nang marinig ito, inihayag ni Yunfei ang isang hitsura ng malaking kagalakan. Yunfei, napakaganda mo. Dahil nakahanap ka ng mga katulong na darating at tambangan itong Crosswell, pagkatapos ay maging handa na magdusa sa galit ni Crosswell. Sa oras na ito, ang boses ni Mateo ay ipinadala sa labas ng Grand Array. Nagbago ang ekspresyon ni Yunfei. Hindi niya inaasahan na talagang direktang nahulaan ni Mateo na siya iyon. Gayunpaman, sa pag-aakalang si Mateo ay nahuli sa Grand Array, agad siyang nakaramdam ng higit na ginhawa. Malamig siyang ngumiti at sinabing, Brat, itong Chaos Element Profound Water Deity Trapong Formation, kahit isang ikapitong layer na langit na Divine Lord ay hindi makalaya kapag nakulong sa loob. Gusto kong makita kung ano ang iyong galit. Gusto mo bang gumamit ng Divine Lord Mystic Treasures para magpasabog muli? Gusto kong makita kung gaano karaming mga banal na Panginoon Mystic kayamanan ang mayroon ka. Nang marinig iyon ni Boss He, ngumiti din siya ng malamig at sinabing, Kid, na nahuli sa Chaos Element Profound Water Deity Trapong Formation, naghihintay ka lang na mamatay ng may kapayapaan ng isip. Ang iyong mga spatial na batas ay masyadong mahina at hindi maaaring basagin ang array formation na ito sa lahat. Ganun ba? Tapos, hahayaan kitang tingnan ang galit ng batang master na ito ngayon.
Bahagyang nailipat ang boses ni Mateo. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.